Bilang pasasalamat sa kapitbahay kong ate na tumulong sa akin sa pag-aaral. Nag-imbita ako sa kanya na kumain. Nagtago ako ng isang bote ng magandang alak ng tatay ko. Wala akong kaalam-alam na ito ay iniwan ng tatay ko para sa pagtulog. Ang matinding lasa ng alak ay umakyat. Nawala ang aking katinuan. Pareho kaming nahulog sa kawalang malay. Nang magising ako sa kalituhan, nalaman ko lang na kami ay naipit ng parehong mga magulang. Sa isang makitid na silid, ang mga kapitbahay ay nakapaligid sa amin, nagtuturo at nagbubulungan. Na may mga bulong-bulungan, habang tinitingnan ang sitwasyon sa harap ko. Akala ko ay nasa isang kakaibang panaginip ako. Sa gitna ng pagkalito, biglang bumuhos ang mga alaala mula sa nakaraan. Ay sa araw na ito, hindi ko nagawang aminin sa nakaraang buhay, na may mutual na damdamin, na ikaw at ako ay may pagnanasa, at inilipat ang lahat ng pagkakamali sa nakatatandang kapatid ng kapitbahay. Sa walang katapusang pangungutya ng mga kapitbahay, unti-unti siyang nahulog sa malubhang depresyon. At sa huli, tumalon siya sa lawa. Nagtapos ang buhay ng kabataan. At ang aking ama ay naging balisa araw-araw dahil sa gulo ng pamilya Shen. Palaging nalilito. Nawawalan ng ulirat. Sa huli, habang tumatawid ng kalsada, siya ay naaksidente at pumanaw. Bago ko pa man naisip ang mga alaala na nag-uumapaw. Sa susunod na sandali, bigla siyang humarap sa akin. At tinampal ako ng isang malakas na sampal. Ang matinding sakit sa pisngi ay napakalinaw. Hindi ito panaginip. Talagang nabuhay akong muli. Hindi ko mapigilan ang umaagos na saya. Humakbang ako pasulong. Inabot ko siya at mahigpit na niyakap. Tatay, buhay ka pa. Sa nakaraang buhay, hindi ko pa naipakita ang aking paggalang sa iyo. Ang ama ay nagulat na nagmamasid sa aking biglang pagkawala ng kontrol. Ang mga bulong-bulungan sa likuran ko ay parang alon. Sobrang dami na parang bumuhos sa akin. Ang mga mapanlait na usapan ay parang kuryente na tumutusok sa akin, pinaparamdam sa akin ang pangangalay. Tumingin ako kay Shenzi. Nakatagilid siya sa sulok ng silid, walang magawa. Ang dalagang ito sa harapan ay siyang nagdulot sa akin ng pagkakasala sa buong buhay ko. Lumaki kami sa parehong eskinita. Hindi lamang siya mahinahon at tahimik, kundi pati na rin sa kanyang pag-aaral, siya ay namumukod tangi. Nakapasok siya sa isang prestihiyosong unibersidad. Maliban sa kanyang mahirap na kalagayan. Noong 2024, wala siyang kahit isang kapintasan. Walang kahit anong kapintasan sa kanya. Ngunit dahil sa isang sandaling pagkamausisa namin, nagtangka kaming uminom ng ilang baso ng alak, at nagdulot ito ng isang hindi maiiwasang insidente, na naglagay sa akin sa kahihiyan na nakatago sa kama. At dahil sa pangyayaring ito, sadyang winasak ko ang buhay ni Shenzi sa nakaraan. Naisip ko ang mga ito. Ang matinding pagkakasala ay biglang bumuhos sa akin. Sa panahong ito na konserbatibo ang mga pananaw, kahit na lalaki o babae, walang sinuman ang makakayanan ang mga tao sa paligid, na walang tigil sa paghusga at pangungutya. Dahil sa insidenteng ito, nagdulot ito ng malaking gulo sa buong bayan. Sa huli, siya ay nagdusa ng matinding depresyon. Dahil sa mga pangungutya na tumama sa kanya. 3 buwan na mula nang bumalik sa paaralan. At nagpakamatay sa lawa. Isang bagay ang bumabalik sa aking isipan. Ang puso ko ay ganap na napuno ng walang hanggan at walang katapusang pagsisisi. Nakita ng tatay na nakatitig pa rin ako kay Shenzi. Kinuha niya ang panggatong sa tabi ng pinto. At hinampas ito sa akin. Matapos ang malupit na pagbubugbog ng aking ama. 3 araw akong nakahiga sa kama bago ako nakabawi. Tulad ng mga nangyari sa nakaraan. Walang pagkakaiba. Mabilis na kumalat ang mga chismis sa buong eskinita. Ang balita na niligawan ko ang dalaga ng Shen ay naging kilalang kilala na. Dahil sa bagay na ito, ilang beses nang bumisita ang ama ni Shen Sai. Hilingin mo sa akin na tumayo at magsabi ng totoo. Linawin ang katotohanan ng mga bagay. Nakatiklop ang noo ng ama. Nakatayo siya sa pintuan at masyadong nakatingin sa akin. Ang kamay niya ay hindi sinasadyang humahawak sa pangangat sa tabi. Bigla akong nanginig. Nais ko sanang magsalita. Nakita kong mabilis na lumapit ang ina. Nakaharang siya sa harap ko. Sa puntong ito, nagawa na ang pagkakamali. Wala nang ibang paraan. Walang masama kung pakasalan ni Mufeng ang dalaga. Maaari na rin ito ang solusyon para sa lahat. Nagbigay ang tatay ko ng malamig na pagtawa. Anong klaseng anak ang mayroon ako? Hindi ko alam. Si Shenzi ay isang tunay na estudyante sa kolehiyo. Sa hinaharap, siya ay magkakaroon ng matibay na trabaho sa gobyerno. Siya ay walang kapantay. Anong bahagi niya ang karapat-dapat kay Shenzi? Nang sabihin ito, lalong nagalit ang ama habang iniisip ito. Hinawakan ng panggatong sa kanyang kamay. Dumiretso siyang tumakbo papunta sa akin. Bumukas ang mga bisig ng ina. Nakahawak ng mahigpit sa aking harapan. Walang masyadong malaking problema si Mufeng. Ngunit ang pamilya namin kay Mufeng ay hindi naman siya uri ng lalaking takot sa responsibilidad. Paano naman siya hindi karapat-dapat kay Shensai? Ngayon, ang bigas ay naluto na. Hindi ako naniniwala na si Shen Dato ay walang kahit kaunting pag-aalala sa kanyang puso. Walang kahit kaunting pagkabahala. Sa ngayon, ang puso ko ay magulo na parang sinulid.
Noong nakaraang buhay ko, dahil sa labis na kababaang loob, hindi ko kailanman nagawang magtanong tungkol sa pag-aasawa kay Shenzi. Si Shenzi rin ay agad dinanggihan ang alok ng kasal ng aking mga magulang. Kaya sa buhay na ito, kailangan kong tumayo at sabihin ito ng sarili ko. Para sa sarili, at para sa kanya, makipaglaban ng isang beses. Nag-ipon ako ng lahat ng lakas ko. Nakasandal sa tungkod. Bawat hakbang ay umabot sa pintuan ng pamilya Shen. Shen Zaiyi, gusto mo bang magpakasal sa akin? Pagkatapos kong magsalita, hindi na kayang pigilin ni Inang Shen ang galit na sumisiklab sa kanyang dibdib. Malakas niya akong sinampal. Diretso akong nahulog sa lupa. Pagkatapos ay nagalit siya at sinabihan ako. Ikaw, salot na dapat sana inaparusahan. Sinira mo ang dangal ng aking anak na babae. Nasa labas ka lang buong araw, walang ginagawa. Kailangan mo pang saktan ang aking anak na babae, hindi ba? Darating ang panahon na makakatanggap ka ng karma. Ang anak kong babae ay isang tunay na estudyante ng kolehiyo. Sa hinaharap, napakalawak ng kanyang kinabukasan. Magiging empleyado siya ng gobyerno. Sa panahong iyon, ang isang pamilya na makapag-aral ng isang estudyanteng kolehiyo ay isang napakalaking karangalan at kasiyahan. Lalo na kung nakapasok siya sa isang kilalang universidad tulad ng Zhongnan University of Economics and Law. Pero ako ay isang tamad na walang ginagawa na nakakuha lang ng diploma sa high school. Ang mga magulang ni Shenzi ay talagang hindi ako gusto. Ngunit sa kabila nito, nangyari pa ang tungkol sa amin na magkasama sa isang kama. Sa oras na ito, lumabas ang tiyahin ni Shenzi mula sa bahay. Sige na, sige na. Huwag na kayong maingay. Hayaan ninyong pumasok si Mufeng mag-isa. May sasabihin si Iyi. Gusto niyang makausap siya ng mag-isa. Pinipigilan ko ang sakit at pilit akong bumangon mula sa lupa. Tinitiis ang matinding sakit sa buong katawan. Nakasandal sa tungkod. Isang hakbang, isang paglipat pumasok sa bahay. Si Shenzi ay nakasandal sa gilid ng kama. Ang mukha ay tila papel na may kasiyahan. Ang mga mata ay puno ng hindi matanggal na kadiliman. Tama ba? Hindi ko pa nasasabi ang aking paghingi ng tawad. Nang biglang pinutol ni Shenzi ang aking sinasabi. Talagang gusto mong pakasalan ako. Maingat akong tumango. Basta't handa kang ikasal sa akin. Nangangakong mamahalin kita buong buhay ko. Magbibigay ako sa iyo ng isang ligtas at mainit na tahanan. Dumating ang bahagyang panginginig sa katawan ni Shenzi. Nilingon niya ako ng maihalong gulat. Mas alam niya sa sarili niya kaysa kanino paman. Kung hindi ka mag-aasawa sa akin. Sa panahong ito na konserbatibo ang mga pananaw. Isang babae. Mas magiging mahirap ang mga darating na araw. Si Shenzi ay pilit na pinipigilan ang mga damdaming umaalon sa kanyang puso. Nagtanong siya sa akin. Ano ang meron ka? Bumalik ako mula sa paaralan sa bakasyon upang makipagdalaw sa pamilya. Matagal ko nang narinig na wala ka man lang maayos na trabaho. Sinasabi ng mga kapitbahay na isa kang tamad na walang ginagawa. Ano ang maibibigay mo sa akin? Ang susunod kong sasabihin ay nagpatigil kay Shenzi sa kanyang mga yapak. Gusto kong pumasok sa South Central University of Finance and Economics. Kapag nakapasok na ako, magsasama na tayo sa iisang universidad. Pagdating ng panahon, handa ka na bang magpakasal sa akin? Si Shenzi ay tila nag-iisip na nagbibiro ako. Alam niyang masama ang aking kalagayan. Huwag nang pag-usapan ang pagpasok sa sikat na universidad na Zhongnan. Maging ang pagkuha ng karaniwang kolehiyo. Wala akong pag-asa. Ngunit wala akong kahit anong ngiti sa aking mukha. Napakaseryoso kong nagsalita. Matagal ko nang nalaman. Pagkatapos ng 2 buwan, ay ang araw ng pambansang pagsusulit para sa mga matatanda. At ngayong taon, ang Central South University of Finance and Economics ay may 2 pwesto para sa pagpasok. Sa nakaraang buhay, noong nag-aaral ako, ang mga marka ko ay talagang ordinaryo. Ngunit nang matanggap ko ang balita ng pagkamatay ni Shenzi, ang sakit ay parang punit-punit ang puso ko. Agad akong nagpasya na bumalik sa paaralan at mag-aral ng mabuti. 1 taon lang ang lumipas. Nakuha ko na ang pagpasok sa Zhongnan University of Finance and Economics. At sa tabi ng lawa kung saan siya tumalo noon. Nagsagawa ako ng isang paggunita para sa kanya. Sasabihin ko ng totoo. Ngayon, gusto kong makapasok sa Zhongnan University of Economics and Law. Parang may cheat code ako. Siguradong sigurado. Kaya't buong tiwala kong sinabi sa kanya. Sigurado akong makakapasa ako. Kahit gaano pa man kahirap ang aking nakaraan. Sa pagkakataong ito, sigurado akong makakapasa ako. Kung sa huli ay mabibigo ako. Diretso ka nang mag-report sa presinto. Handa akong umupo sa kulungan. Sa ganitong paraan, maibigay sa iyo ang paliwanag. Tingnan mo ang mukha ko, seryoso. Walang kahit anong biro. Si Shenzi ay tuluyang naguluhan. Sa wakas, nagdesisyon siya. Nabigyan ako ng pagkakataon. Kaya maghihintay ako sa balita mo. Nang umalis ako mula sa pamilya Shen, ang kasunduan namin ni Shenzai ay parang isang hangin na mabilis na kumalat sa buong Jianghe District. Lahat ay nagtatawa at nang uyam sa akin. Pinaasa. Tiyak na hindi ako makakapasa. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko ang aking ama na buong buhay ay nagtatrabaho bilang kargador.
Ang kanyang likod ay halos hindi na makatayo. At ang aking ina na umaasa sa pananahi para sa mga kapitbahay. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo. At napaka-rough. Bigla na lang namula ang mga mata ko. Tatay, sobrang hirap nyo na. Pagkalipas ng 2 buwan, sigurado akong makakapasa ako sa Zhongnan University of Finance and Economics. Tinitigan ako ng masama ng tatay ko. Kung talagang may kakayahan kang makapasa sa Zhongnan University of Finance and Economics, kahit na kami ng nanay mo ay patay na, maaari na ring magsara ng mata. Kinabukasan ng umaga, nakapaghanda na si Shenzi ng kanyang bagahe. Sumakay na siya sa tren pabalik sa paaralan. Lahat ng bagay ay eksaktong kapareho ng landas sa nakaraan. Ngayon, ay araw ng pag-alis ni Shenzi ipabalik sa Zhongnan University of Finance and Economics. At 3 buwan mula ngayon, siya ay magwawakas ng kanyang batang buhay. Sa lawas sa paaralan, kung hindi ko maipasok ang pintuan ng Zhongnan University of Economics sa susunod na 2 buwan, ang malupit na kapalaran ni Shenzi na magpakamatay, ay wala ng pag-asang maibalik. Ang pag-iisip na ito ay parang buto. Lumalalim na lumalampas sa aking isipan. At pinaparamdam sa akin na, ang makapasok sa Zhongnan University of Finance and Economics ay ang tanging daan ko at responsibilidad na dapat kong dalhin. Lumabas ako ng bahay at naglakad papunta sa malapit na Xinhua bookstore. Sa isang sulok ng bookstore na walang nakakapansin, nakita ko na ang set na puno ng alikabok, ng mga pagsusulit. Hawak ko ang set ng mga workbook at naglakad papunta sa cashier. Batay sa alaala ng nakaraan, mas alam ko kaysa sinuman kung gaano kahalaga ang set na ito ng mga tanong. Sa mga sandaling ito, may narinig akong pamilyar na boses sa likuran ko. Lumingon ako sa pinagmulan ng boses. At nakita ko ang 2 kakilala mula sa dati naming paaralan. Si Kizen at Ningbing. Sila ay mga nakababata kong estudyante. At pareho silang umaasa ng malaki sa pagsusulit ngayong taon. Nais nilang gamitin ang pagsusulit na ito upang makamit ang mas magandang kinabukasan. Talagang swerte. Hindi ko akalain na makikita ko kayong 2 dito. Tumingin si Kizen at Ningbing sa isa't isa. Pareho silang nagpakita ng mapanlait na ngiti. Itong walang kwentang lumang workbook. Ikaw lang ang nagmamalaki dito. Baka naman naipit ang utak mo sa pinto. Nga. Anong uri ng pagsusulit sa sigaw ng pagsalakay? Hindi ko pa narinig yan, hahaha. Sa harap ng kanilang walang kapantay na pang-uyam, wala akong naramdaman kahit kaunting alon sa puso ko. Sa halip, kalmadong nagmungkahi ako. Bakit hindi tayo magpusta? Ano sa tingin nyo? Kung matalo ako, makakakuha kayo ng tig 200 piso. Tumingin muli si Kizen at Ningbing sa isa't isa. Sabay silang tumango bilang pagsang-ayon. Sa kanilang mga mata, ako na bumagsak sa pagsusulit, na may napakababa ng marka, ay talagang isang imposibleng pangarap na makapasok sa Zhongnan University of Finance and Economics. Sobrang hindi totoo. Tinalo na namin ang sugal na ito. Kakababa lang ng salita. Agad kong kinuha yung set na yun. Nang pauna, ng sagutang libro. Pagkatapos kong bayaran, binasag ko lang sila at pumikit. Bumaling ako at umalis na sa bookstore. Lumipas ang mga araw. Halos 2 buwan na. Ang lumipas. Sa panahong ito, unang beses na binuksan ng tatay ang kandado ng aking silid-aralan. Ang nakita niya ay nagpaiwan sa kanya sa pagkabigla. Sa araw-araw, maliban sa pag-aaral ay pag-aaral pa rin. Tiyak na tiyak ang tatay na ang kanyang anak ay talagang nagbago. Yung dating tamad na walang ginawa kundi magpalamig ay nawala na. Napalitan na, isang tahimik at matatag na kabataan na mailiwanag sa mata. Bukas na ang araw ng iyong pagsusulit. Sabi niya, lumabas ka at maglakad-lakad ka. Ang araw-araw na pagkakulong sa bahay ay hindi mabuti para sa katawan. Sa totoo lang, yung sinasabi ni tatay may pinaghugutan. Naintindihan ko ng malinaw. Si Shenzi mula sa kabilang bahay, bumalik na sa bakasyon. Sa mga araw na ito, araw-araw lang siyang nananatili sa bahay, hindi lumalabas. Nais niyang sana bago ako pumasok sa pagsusulit, mapuntahan ko si Shenzi, kahit na sa puso niya. Wala siyang inaasahan na makapasa ako. Pero marahil ang makakita sa kanya ay makapagbibigay sa akin ng kaunting lakas upang sumulong. Matapos marinig ang mga salita ng aking ama, tahimik akong tumango. Tumayo ako at lumabas ng bahay. Diretso akong naglakad papunta sa bakuran ng pamilya Shen. Sobrang daming salita ang sumisiksik sa aking bibig. Pero hindi ko alam kung bakit. Wala akong masabi kahit isang salita. Pero sa tuwing naiisip ko ang trahedya na dulot ko sa nakaraang buhay, humigop ako ng malalim na hangin at tinipon ang lahat ng lakas ko patungo sa direksyon ng kwarto ni Shenzi. Sumigaw ako ng malakas. Bukas ay pupunta na ako sa eksamen. Kahit maniwala ka o hindi, tinitiyak ko sa iyo. Natiyak na makakapasa ako sa Zhongnan University of Finance and Economics. Ang aking pangako ay umuulit sa bakuran. Ngunit ang kapalit nito ay isang mahabang katahimikan. Walang anumang tugon na dumating. At si Shenzi sa loob ng bintana. Talagang matagal na niyang napansin na nakatayo ako sa bakuran.
Narinig din niya mula sa ama niya ang tungkol sa akin nitong mga nakaraang panahon. Nasa bahay, hindi ako natutulog o kumakain. Nagsusumikap akong mag-aral. Ngunit ang mga mapanlait na tsismis na nagmumula sa iba't ibang panig ay parang mga matutulis na tinik. Sobrang sakit sa puso niya, lalo na nang kumalat ang balitang ito sa paaralan. Kahit saan siya magpunta, ramdam na ramdam niya ang mga tingin at bulong-bulungan sa likod niya. Maraming beses, nang tinitingnan niya ang tahimik na lawa sa campus, halos hindi na niya mapigilan ang pagnanais na tumalon. Gustong tapusin na lang ito ng ganun-ganun na lang. Tapusin ang araw na puno ng pagdurusa. At sa kanyang puso, ang pinagmula ng lahat ng hirap na ito ay ako na ngayon ay nakatayo sa bakuran. Sa likod ng salamin, tahimik niyang pinagmamasdan ang aking anyo. At ako naman sa bakuran. Hindi gumagalaw. Nakatayo ako ng higit sa 1 oras. Ngunit sa huli, hindi ko pa rin narinig ang kahit isang salita mula kay Shenzi. Bago umalis, huli kong tiningnan ang saradong bintana. Isang salita na may labis na seryosong tinig. Shenzi! Tiyak na makakapasa ako. Pagkasabi ko ng mga salitang iyon, walang pag-aalinlangan akong tumalikod, at mabilis na lumabas ng bakuran. Sa ilalim ng mapanuyang tingin ni Nakizen at Ningbing, kasama ko silang dalawa, pumasok sa silid ng pagsusulit na magpapasya ng aming kapalaran. Habang sinusulyapan ko ang bawat tanong sa test paper, ang bigat na dinadala ko sa loob ng mahigit 2 buwan. Sa wakas, ligtas na akong nakababa. Lahat ng tanong sa exam ay eksaktong tumugma sa mga hinulaan ko. Isang bahagyang ngiti na di napansin ng iba ay dahan-dahang lumitaw sa aking labi. Pagkalipas ng 2 araw, ang hudyat ng pagtatapos ng exam ay tumunog ng eksakto. Tapos na ang buong pagsusulit. Ngunit ang mga magulang ay hindi man lang nagtatanong kung paano ako nag-exam. Takot na baka hindi maganda ang resulta. At baka gumawa ako ng mga kalokohan. Para sa lahat ng posibleng mangyari, maging ang ina ko ay lihim na itinago ang tanging kutsilyo sa bahay. Sa isang nakatagong lugar, mabilis ang takbo ng mga araw. At dumating na ang araw ng paglabas ng mga resulta. Habang naglalakad ako patungo sa listahan, nasalubong ko si Kizen na dumating din para tingnan ang mga marka. At nagbanggaan kami ni Ningbing. Nagtinginan si Kizen at Ningbing. At siya ay nagsalita ng punong-puno ng pang-aasar. Ano? Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Huwag mong kalimutang baka hindi mo maibigay ang taya kapag natalo ka. Kakatapos lang ng usapan. Agad silang nagtawanan ng malakas na parang walang ibang tao. Ngunit nang makita ng dalawa ang pangalan ko sa listahan, biglang natigil ang tawanan sa kanilang lalamunan. Nakatayo akong parang estatwa. Talagang naguluhan. 138 puntos sa wika. 143 puntos sa banyagang wika. Sa likod ng marka, may isang linya ng maliwanag at pulang tala na malinaw na nakasulat. Pambansang top-notcher. Sa sandaling ito, ang bigat na matagal nang nakadagan sa puso ko ay tuluyang nawala. Tiningnan ko ulit si Nakizen at Ningbing. Pareho silang nanlaki ang mga mata. Puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha. Pambansa ang unang. Paano ito posible? Talagang nakakuha siya ng pambansang. Namarka sa listahan, hindi ito maaaring peke. Nakangiti ako at pinapaalalahanan sila. Bakit hindi niyo tingnan ang mga pangalan niyo? Bigla silang namutla na parang papel. 26-36. Sa wakas, nasa pinakababa ng listahan si Banchayan 26, sa wakas ay nasa pinakababa ng listahan si Banchayan. 5, natagpuan ang kanyang pangalan. 5, isa sa kanila ay nakakuha lamang ng 365 na puntos. Si Kizen at Ningbing ay tuluyang naguluhan. Nakatayo sila ng tuwid sa kanilang kinaroroonan. Si Banchian ay hindi makapaniwala. Ako ay walang pakialam na umusod ng balikat. Nakangiti habang tinitingnan ang dalawa. Bawat isa ay 200 piso. Hindi naman kayo mag-iisip na hindi magbabayad, di ba? Agad na namula ang mukha ni Kizen at Ningbing. Parang gusto nilang sumiksik sa lupa sa kahihiyan. Ang dalawa ay nag-atubiling nagsalita. Bibigyan ka namin agad. Ngunit sa oras na ito, wala talaga akong isip sa maliit na pusta na ito. Wala na akong ganang makipag-usap sa kanila. Naisip ko na si Shenzi ay tiyak na nag-aalala at naghihintay ng mga resulta. Agad akong lumingon at tumakbo patungo sa direksyon ng bahay. Nang makarating ako sa pintuan ng bahay ni Shen, tumigil ako, malalim akong huminga, at pinigilan ang pag-aalboroto ng damdamin sa aking dibdib. Habang iapak ko ang paa ko papasok sa bakuran, narinig ko ang boses ng tatay sa likod ko, may halong pagod. Kaninang umaga, dinala siya ng tatay niya sa bahay ng kamag-anak. Umalis na siya. Ang dalawang salitang iyon ay parang kulob. Napakislot ako sa gulat. Isang matinding lungkot na hindi ko maipaliwanag. Biglang humigpit ang aking puso. Punong-puno ako ng saya. Gusto kong agad ibahagi ang balitang ito kay Shenzi. Hindi ko akalain na siya ay nasa bahay ng malalayong kamag-anak. Parang ako ay biglang naubos ng hangin. Nakatagilid akong umupo sa threshold ng tahanan ng Shen. Tahimik na kinuha ng aking ama ang kanyang sigarilyo. Nag-umpisa siyang humitit. At inalis ang abo ng sigarilyo sa ashtray.
Bago siya dahan-dahang nagsalita. Alam ko na noon pang una na hindi ka para sa pag-aaral. Kung makakakuha ka ng magandang marka, kahit ang inahing baboy makakaakyat sa puno. Nang matapos ang kanyang sinabi, malalim siyang bumuntong hininga. Yung dalaga ng pamilya Shen, mas mabuti pang kalimutan mo na siya. Tumingin ako sa aking ama. Hindi ako nagsalita. Tahimik siyang lumingon. At umalis patungo sa malayo. Tinitingnan ng tatay ang aking likuran. Napuno ng pagkalito at pagdududa. Ngunit kalahating oras mamaya, dumating ang mga tauhan ng komunidad upang magbalita. Nagtigilan siya sa lugar. Sumigaw siya ng walang boses. Pambansang una. Noong una akong magising. Ako at siya ay naharang ng parehong mga magulang sa makitid na silid. Sa nakaraang buhay, dahil sa insidenteng ito, hindi na kinaya ng kapatid sa kabilang bahay ang mga chismis. At sa huli, nagtapos siya ng buhay sa lawa ng Zhongnan University of Economics and Law. Upang hindi maulit ang trahedya ng nakaraan. Nangako ako. Natiyak na papasa ako sa Zhongnan University of Economics and Law. At haharapin ang lahat ng unos kasama siya. Ngayon ang araw ng resulta ng pagsusulit. Nalaman kong nakapasa ako. Masaya akong nagmamadali pa uwi. Gusto kong agad na ipaalam ang balita sa kapatid na babae sa tabi. Pero wala siya sa bahay. Parang isang bola na biglang naubusan ng hangin. Nakatulala akong nakaupo sa threshold ng bahay ng Shen. Tahimik na kinuha ng ama ang kanyang tabako. At humikit ng isang piraso. Nakatanggal ng abo mula sa sigarilyo. Matagal ko nang alam na hindi ka pang-aaral. Kung talagang makakapasa ka sa pagsusulit. Kahit ang inahing baboy makakaakyat sa puno. Nakatapos na siya sa pagsasalita. Huminga siya ng malalim. Sige na nga. Yung dalaga ng pamilya Shen. Tigilan mo na ang pag-asa mo. Tumingala ako at tumingin sa ama ko. Wala akong nasabi. Tahimik lang akong humarap at umalis. Tinitingnan ako ng tatay ko mula sa likuran. Punong-puno ng pagdududa ang mukha niya. Ngunit makalipas ang kalahating oras, dumating ang mga tauhan ng komunidad upang magbalita ng magandang balita. Nabigla siya agad. Ano? Pangunahing sa buong bansa. Hanggang sa muling kinumpirma ng mga tauhan na totoo ang balita. Doon lang siya nakarealize. Biglang natawa ng malakas. Tumigil na. Ngayon, ang pamilya namin, Jiang. Kahit ang usok mula sa mga puntod ay dapat umabot ng 3 dangkal ang taas. Ang balitang ito ay parang may pakpak. Sa isang iglap, kumalat na sa buong Jianghe District. Sa isang gabi, ako na ang naging pangunahing paksa ng usapan ng mga kapitbahay sa kanilang mga pahinga. Walang nakakaalam na ang dating tamad na batang ito ay talagang nakakuha ng unang pwesto sa buong bansa. Sa dapit hapon, nakasalampas ako sa aking silid. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mukha ko ay puno ng inaasahan na makikita si Shen Ziyi sa Zhongnan University of Finance and Economics. Sa buhay na ito, kailangan kong protektahan si Shen Ziyi. Sa aking mga mata, ay may hindi pa nararanasang katatagan. Ang tanging bagay na ikinalulungkot ko, ay hindi ko agad, na ipaalam kay Shen Ziyi na nakapasa ako sa Zhongnan University of Finance and Economics. Habang iniisip ko ito, bigla akong narinig na may kumakatok sa pinto. Tumayo ako upang buksan ang pinto. At nakita kong si Song Jinyan ay nasa labas ng pinto. Tumingin ka sa kanya. Mabilis na lumipas ang isang malamig na damdamin sa aking mga mata. Ngunit nakasabit pa rin sa aking mukha ang ngiti. May kailangan ba? Tanong ko. May tono ng sinadyang paglayo. Narinig kong nakapasok ka sa kolehiyo. Congratulations. Si Song Jinyan ay may ngiti sa mukha habang niyayakap ang aking balikat. Ang tono niya ay puno ng peke at malapit na pakikisama. Sa loob-loob ko, tumawa ako ng malamig. Noong nakaraang buhay, itong taong ito ang gumamit ng ganitong uri ng peking emosyon upang lokohin ako sa kanyang bitag, na nagdulot sa akin ng malaking utang sa pagsusugal. Hanggang sa ibenta ko pa ang bahay namin. Ngunit sa buhay na ito, hindi na ako muling mahuhulog sa kanyang bitag. Ngayong gabi, maghahanda ako ng isang salu-salo para sa iyo. Sinubukan ni Song Jinyan na magsalita. Salu-salo. Itinaas ko ang aking kilay. Ibig sabihin ay balak niyang tratuhin ako sa masarap na pagkain. Nagtigatig ang ekspresyon ni Song Jinyan. Maliwanag na hindi mo inasahan na itatanong ko ito. Ngunit para makamit ang layunin, kailangan kong sumang-ayon kahit na ayaw ko. Siyempre, pare, anyayahan kita sa isang kainan. Pero pagkatapos kumain, sama ka sa akin sa isang usapan. Tiyak nakikita ka ng malaki. Wala nang problema sa tuition sa kolehiyo. May ganitong magandang pagkakataon pa. Nagkunwari akong interesado. May ngiti sa aking mga labi. Gaano kalaki? Basta naglalaro lang. Hindi naman kalakihan. Ngumiti si Song Jinyan. Nagkunwari akong inosente at walang malay. Tumango ako. Nagpakita ng hindi interesado. Kahit piso lang ang minimum bet, ayos lang. Wala akong problema. CJ, agad akong tinapik ni Song Jinyan sa balikat. Sumang-ayon siya ng buong puso. Tinitingnan ko siya sa ganitong estado. Nagtatawa ako sa loob ko. Wala pa siyang bisikleta, kahit isang 28-inch na modelo. Umaasa lang sa panlilin lang. Sa kamay niya, tiyak na may naipon na 2,000 o 3,000.
Naisip ko ang kailangan na gastusin para sa kolehiyo. Nagtakda ako ng desisyon sa aking isip. Ito na ang pagkakataon para makuha ang madaling kita. Hindi papatayin, hindi papatayin. Nagugutom na. Magsimula tayong kumain. Isinara ko ang pinto ng kwarto. Hindi na lumingon at umalis. Pagkarinig sa mga salitang ito, si Song Jinyan ay nagulat sa simula. Mabilis na tumango at sumunod. Kumain muna tayo. Pumili ako ng magandang kainan. Pagpasok, walang pag-aalinlangan kong inorder ang maraming masasarap na pagkain. Kakatapos lang naming umupo. Pumasok sina Kizen at Ningbing. Sinulyap ko silang dalawa. Kumuha ako ng isang piraso ng braised pork. Hindi man lang tumingin at nagsalita. Utang mo sa akin. Ibigay mo na. Nagtaka si Song Jinyan. Lumingalinga siya kay Kizen at Ningbing. Anong nangyari? May utang kayo sa kanya. Nakaharap ang dalawa na may kahihiyan at ikinuwento ang nangyaring pustahan. Tapos ay humingi siya ng tawad sa akin. Maaari bang ipagpaliban ng 2 araw ang bayad na ito? Sinigurado kong tumanggi ako ng malamig. Mamaya, maglalaro tayo ng baraha. Kung hindi pa nababayaran ang naunang utang sa sugal, huwag na tayong maglaro sa susunod na laro. Matapos sabihin iyon, tumayo ako at nagpasyang umalis. Hindi sa ayaw kong bigyan ka ng respeto. Nakita mo naman ang lahat ng nangyari. Nang marinig ni Song Jinyan ang sinabi ko, bigla siyang nainis. Agad niya akong hinila. Mag-usap tayo ng maayos. Siyempre, gumastos na siya ng 30 yuan para magpakain. Ayaw niyang basta-basta akong paalisin. Lumiko si Song Jinyan at humarap kina Kizen at Ningbing, na may seryosong mukha at nag-utos. Natural lang na magbayad ng utang. Kaya't ibigay mo na ang pera sa kanila. Walang magawa sina Kizen at Ningbing. Kaya't hindi nila gusto, inilabas nila ang 200 piso at ibinigay sa akin. Ang mukha nila ay puno ng hindi mapigilang galit. Okay na ba sayo? Sinasabi na parang tayo'y tumakas sa utang. Si Kizen ay mahinang nagmumurmur. Ngunit sa loob ay nagagalit. Pagkatapos sa mesa ng sugal, kailangan mong matalo na parang wala nang natira. Tama nga. Makakatakas ang monghe pero hindi ang templo. Sumang-ayon din si Ningbing. Matagal ko nang pinaplano ito. Natalunin ako sa mesa ng sugal. Nakikita ang mga mukha ng dalawa na puno ng galit. Nagtatawa ako sa loob ko. Itong mga tanga. Wala silang kaalam-alam na sila ay mga tupa na nakalaan sa pagkatay. Tungkol kay Song Jinyan. Siya ang pinakamalaking tupa sa araw na ito. Kumain na tayo. Sumunod kami kay Song Jinyan. Sa harap ng isang lumang 2 palapag na bahay, na napapalibutan ng madilim na mga eskinita. May ilang mga babaeng nakadamit ng makukulay na damit sa eskinita, na kumakaway sa mga dumadaan. Bata, pumasok ka at mag-enjoy. Hindi namin pinansin ang mga taong ito. Diretso kaming pumasok sa silid ng maliit na gusali. May isang batang lalaki na may peklat sa mukha na nakaupo sa loob. At ilang mga batang gunggong na nakasandal sa pader. Ang mga ito ay mga kaibigan ko. Kumuha si Song Jinyan ng isang pakete ng sigarilyo. Una niyang ibinigay kay Guje ang isa. At pagkatapos ay isa-isa niyang ibinigay sa mga batang gunggong sa tabi. Kinuha ni Guje ang sigarilyo. Nakangiti siyang tiningnan kami mula ulo hanggang paa. Umupo kayo, umupo kayo. Kapag nandito ka, kaibigan ka na. Walang anuman. Parang nasa sariling bahay lang. Sa isip ko, napangiti ako ng malamig. Itong taong ito, sa bibig niya ay kaibigan. Sa likod ng mga tao, ginagawang tupa ang iba. Talagang napaka-hypocritical ng init na ito. Umupo kami sa paligid ng mesa. Kumuha si Song Jinyan ng isang baraha mula sa bulsa. Maglalaro ng Zajinhua. Maglagay ng kaunting taya. Sino mang may malaking taya, siya ang maghahatid ng baraha. 1 pisong minimum na taya. 10 piso ang pinakamataas. Mumiti si Song Jinyan at nagdagdag. Ang leopard ay ang pinakamalaki. Ang 235 ay kayang talunin ang lahat ng leopardo. Tumingin ako sa baraha sa kanyang kamay. Agad akong nakaintindi. Ito ay magic card. Ganitong paraan ng pandaraya. Sa loob ng 20 taon, magiging karaniwan na ito. Ngunit sa kasalukuyang panahon, kaunti lamang ang nakakaalam na bawat likod ng baraha ay may mga banayad na marka. Sa pamamagitan ng mga tanda na ito, madali mong makikilala ang uri at halaga ng baraha. Ang larong itinakda ni Song Jinyan ay talagang kapareho ng sa nakaraang buhay. Luma na namang palabas ang ginagamit mo. Gusto ko ng manigarilyo. Bibili ako ng sigarilyo sa baba. Bumaba ako. Nadagdagan, 2 pakete ang nabili ko. Pagbalik ko, napansin kong may isang babae sa tabi ng mesa. May tattoo siyang alakdan sa braso. Si Liu Ruyan, ang kasintahan ni Song Jinyan. Mahigpit siyang nakasandal kay Song Jinyan. Paminsan-minsan, bumubulong siya sa kanyang tainga. Mas alam ko sa puso ko kaysa sinuman. Si Liu Ruyan, katulad ni Song Jinyan, ay kayang makilala ang mga nakatagong marka sa baraha. At ang kujin na iyon ay nakalantad sa lahat. Ginagamit para sa pagpapalakas ng sitwasyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, maraming perang napanalunan ang naipon sa harap ni Kizen at Ningbing. Sobrang excited ang dalawa, hindi na nila maipagsama ang kanilang mga bibig. Ngunit alam ko sa aking puso, ito ay sadyang pinabayaan ni Song Jinyan.
Para mahuli silang dalawa. Upang maglakas loob silang tumaya ng malaki sa susunod. Magsimula na kayo, umupo na. Ikaw na lang ang kulang. Agad akong pinapabilis ni Song Jinyan. Sa round na ito, ang panalo ay sapat na para bumili ng ilang pakete ng sigarilyo. Mag-deal na. Naglagay ako ng $1 na taya. Umupo ako at ngumiti habang nagsasalita. May dala akong 4 o 500 piso. Ganito lang ang pera. Kaya kong matalo ito. Biglang nanlumo ang mga ngiti sa mukha ni Kizen at Ningbing. Malinaw na hindi nila inasahan na magdadala ako ng ganitong kalaking pera. Nang nagbigay si Kizen ng baraha, sinadyang akitin ako. Huwag kang magmalaki. Mamaya, tiyak na ipapahiya kita hanggang sa wala ka nang natira. CJ, naghihintay ako. Sabi ko nang may kalmadong tono. Dahil dito, pinagsama ko ang mga baraha. Sinadyang tinakpan ko pa ang mga baraha gamit ang kahon ng sigarilyo. Napansin kong biglang nagkumpulan ang kilay ni Song Jinyan. Maliwanag na hindi siya nasisiyahan sa ginawa ko. Huwag humawak ng baraha kung hindi ka tumitingin. Kung hindi, mahirap ipaliwanag ang talo o panalo mamaya. Hindi ko tiningnan ang baraha. Ang daming mata ang nakatingin dito. Hindi ko kayang mandaya. Nagpakita ako ng sarili kong baraha. May kaunting hamon sa tono. Kung hindi mo kayang maglaro, wag na lang. Aalis na ako ngayon. Nawala ang hininga ni Song Jinyan. Kailangan niyang sumang-ayon agad. CJ. Basta't hindi mo titingnan ang baraha. Kung paano mo gustong gawin, gawin mo. May bahid ng hindi madaling mapansin ng ngiti sa aking labi. Sa isip ko, nag-iisip. Song Jinyan, ang bitag na inilagay mo. Matagal ko nang nabasa. At ikaw, ang tunay na biktima ko ngayong gabi. Si Kuya Gu ang nakaupo sa gitna ng mesa. May hawak siyang baraha. Ang mga mata niya ay dumaan sa patong-patong na pera sa lamesa. Nakatagong hindi maikukubli na kasiyahan sa kanyang mga mata. Bilang kasabwat ni Song Jinyan, alam niya na si Song Jinyan ay mandarayang. Ngunit hindi niya alam ang tiyak na paraan. Sa isip niya, iniisip lang. Na basta't hatiin ang nakasunduan na bahagi ng nakaw. Siguradong panalo ito. Walang anuman. Mga kakilala lang. Kung paano maglaro, maglaro lang. Mumiti si Guje at nagbigay ng solusyon. Ang mga salitang ito ay hindi tuwirang nagligtas sa akin. Bagaman hindi masaya si Song Jinyan sa loob. Hindi na siya makapagsalita pa. Kailangan lang niyang ipagpatuloy ang pamamahagi ng baraha at tumaya. Matapos ang ilang round, pondo sa mesa ng sugal. Umabot na sa mahigit 60 piso. Nasa ikalimang bilog na. Kinuha ni Kizen ang baraha at tumingin. Napansin na ito ay iba't ibang suit na 2, 5 at 8. Galit na inihagis ang mga baraha sa basurahan. Sobrang malas. Kulang na lang ay makuha ang 2, 3 at 5. Gusto kong makita kung sino ang mananalo dito. Kung may kakayahan kayo, maglaro pa kayo ng ilang beses. Sinasadya ni Song Jinyan na magpasiklab sa tabi. Pinapakalma si Ningbing at ako na magpatuloy sa paglalaro nang hindi tumitingin sa mga baraha. Nag-atubiling si Ningbing sandali. Kinuha ang baraha at tumingin sandali. Sa sandaling nakita ang 3 baraha. Nagtaka siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay galit na ibinagsak ang baraha sa mesa. Nagtapo ng 10 piso sa pot. Tang ina. Malaking lugi. Magdagdag pa ng 5 piso. Si Kuya Gu ay mayabang na nagsalita. Malinaw na tiwala sa kanyang baraha. Sasabay ako ng 10 piso. Kalma kong itinulak ang pera sa ibabaw ng mesa. Sabay sinadyang dahan-dahang inilapag ang aking mga baraha. Sinadya kong ipakita ang 4 at 2. Pero itinago ko ang sa pinakailalim. Bahagya lang ipinakita ang gilid nito. Sinulyapan ni Song Jinyan ang aking mga baraha. Napansin niya ang bahagyang nakalitaw sa ilalim. Akala niya iyon ay 3. Biglang umangat ang kanyang mga labi sa isang mapanlait na ngiti. Habang patuloy na dumadami ang pera sa mesa, hindi na nakatiis si Ningbing. Nagmamadaling sumigaw. Bibili ako ng iyong baraha para tingnan. Sabay tapo ng 50 piso sa pot. Inabot niya at gustong buksan ang aking baraha. Isinampal ko ang kanyang kamay. Kinuha ang kanyang baraha at sinilip ito. Habang siya'y nagulat, diretsyong itinapon sa pile ng mga basurang baraha. Maliit ang baraha mo. Dapat mo nang itinapon yan. Ako ang maliit. Tama ba ang nakita mo? Hindi makapaniwala si Ningbing. Napako ang kanyang ekspresyon. Hindi ako bulag. Umiti ako ng bahagya. At naglagay ulit ng 10 piso. Ang sinabi ko ay nagpatigil kay Song Jinyan. Akala niya sigurado akong may mga pangit na baraha. Pero nagpa siya na si Ningbing na sumuko. Patuloy pa rin akong lumaban. Bigla akong kinabahan. Talaga bang may gintong bulaklak si Mufeng sa kamay niya? Si Guje ay nananatiling tiwala. 500. Mukhang medyo maliit ang barahang ito. Si Song Jinyan ay lihim na sumulyap sa baraha ni Guje. Tahimik na nagbigay ng babala. Tiningnan siya ni Guje ng masama. Bata, swerte ko ito na nakuha ko sa pag-iisip. Kaya 3 sunod-sunod na ganyan. Nakita ni Guje na ako'y nananatiling tahimik. Nagsimula na rin siyang mag-alala. Pinilit niyang maghagis ng 10 piso. Buksan ang baraha. Hindi ako naniniwala na ikaw rin ay may magandang baraha. Umiti ako ng kaunti. Dahan-dahang binuksan ang mga baraha sa kamay.
Pusuli. Shit! Ina may bulaklak. Nagtaka si Ningbing at napasigaw. Nakatigas ang buong mukha niya. Umiti ako ng bahagya. Ipinagtabuyan ko ang lahat ng pera sa mesa sa aking harapan. Pasensya na. Panalo na ako dito. Nananatili sina Song Jinyan at Kuje sa lugar. Si Liu Ruyan ay mas lalong nagingit-ngit at sumisigaw. Paano pwedeng mangyari yun? Mayroon ka bang nilabag na patakaran? Tumingin ako sa kanya. Biglang naging seryoso ang mukha ko. Ulitin mo nga. Ito ang unang sigarilyo na binili ko. Ang tatak ay sa inyo. Ang nagbigay ng baraha ay si Ningbing. Paano ako makakapagpanggap? Nawala siya sa kanyang mga salita. Namumula ang kanyang mukha. Agad na nagbigay ng paliwanag si Song Jinyan. Takot na takot silang umalis ako ng biglaan. Hindi ako nagpapakita ng emosyon. Nagpatuloy ako sa laro. Sa loob lamang ng kalahating oras. Maingat akong naglalaro. Halos nakapanalo na ako ng 300 piso. Tumingin ako kay Song Jinyan at Ningbing. Halos talo na sila ng todo. Kahit si Guje ay natalo ng 400. Lalong lumalala ang kanyang mukha. Sobrang liit. Walang kwenta. Ipinagpag ni Guje ang baraha. Nagmamasid siya sa pagitan ng ilang tao. Baka gusto niyong magdagdag ng taya. Maglaro tayo ng mas kapanapanabik. 5 piso ang ibaba. 20 piso ang itaas. Ano sa tingin mo? Itinaas ko ang kilay. Nagtatawang loob. Ngunit hindi ko ito ipinakita sa mukha. Nagkatitigan sina Kizen at Ningbing. Nanggigigil siyang nagsalita. Wala tayong problema. Ang takot lang ay kung may hindi mangahas. Sabay-sabay silang tumingin sa akin. Punong-puno ng pagdududa. Bumunot ako ng balikat na walang pakialam. Walang problema. Mayroon akong 800. Ano ang ikatatakot? Kuya Gu tumawa ng malakas. Ang panalo sa baraha ay hindi binibilang na pera. Ang kayamanan ay nasa panganib. Umangat ang laro. Nagsimula nang magbigay ng baraha si Song Jinyan. Pagbagsak ng baraha, tiningnan ko ang aking mga baraha. 3 Mii. Leopardo. Muling humarap kay Song Jinyan. 3 Ii nga. Leopardo. Naging malamig ang puso ko. Nagsimula ng hayagang magpakita ng mga mahika ang taong ito. Tinitigan ako ni Song Jinyan ng may hamon. Ito na ang tahimik na laban. Nanonood ng serye. Si Liu Ruyan ay nasa tabi nagpapainit. Sobrang tahimik. Tinitingnan ko si Song Jinyan. Malinaw na malinaw sa isip ko. Sinasadya niyang ikalat ang mga baraha. Para madali niyang makita ang mga baraha ng lahat. Sayang, masyadong magaspang ang estilo. Agad ko itong nakita. Nagtaas si Kuya Gu ng 10 piso. Pinilit kong sumabay. Mabilis akong nag-isip ng plano. Hindi ako nagkamali. Matapos tingnan ang mga baraha, agad na nag-fold si Kizen at Ningbing. Nagmura si Kuya Gu at itinapon ang baraha. Si Song Jinyan ay nakatingin sa akin na may kasiyahan. Gusto mo bang maglaro ng mas malaki? Maghintay ng 10 round bago tayo mag-usap. Kumpiyansa siya. Balak niyang talunin ako ng tuluyan sa round na ito. Ngunit hindi ko siya susundin sa kanyang script. Ngumiti ako ng malamig. Maghintay. Diretso niyang inilapag ang 3 A sa mesa. Agad na nanahimik ang buong lugar. Tanging si Song Jinyan ang may napakapangit na mukha. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang baraha. Kung alam ko lang, hindi sana ako nagbukas. Malaki ang nawala sa akin. Pinaawa-awa ko ang sarili ko habang kinukuha ang pera. Tanging mga tanga ang nagbubukas ng baraha. Nagtatawa si Ningbing. Kung makakakuha ako ng 3 E. Kahit na ang presidente ng bangko ay darating, dapat akong pautangin ng 300 milyon. Tumingin si Guje kay Song Jinyan. Hindi nagsalita. Tumingin ako kay Song Jinyan. Nagtatawa sa isip. Yung kaunting pera kanina. Wala itong halaga sa akin. Ngunit para sa kanya, ito ay isang tunay na pagkatalo. Sa oras na ito, biglang sumingaw ang boses ni Liu Ruyan. Tanga, ganyan lang ang iyong kakayahan. Hindi nakapagtataka na hindi ka gusto ni Shenzi. Siguro kahit sa kama, hindi ka rin magaling. Siyempre, si Shenzi na iyon ay hindi rin magandang tao. Baka siya ang pumatay sa sarili niyang ina. Bigla akong huminto sa paghawak ng pera. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa kanya. Ang aking tingin ay malamig na parang yelo. Hindi ba tinuruan ng mga magulang mo kung paano makipag-usap? Si Liu Ruyan ay humarap sa aking tingin. Puno ng hamon ang mga sulok ng labi. Anong nangyari? Gusto kong sabihin kung ano ang gusto kong sabihin. Hindi ka sang-ayon. Tinutukan ko siya. Unti-unting lumamig ang ngiti. Hindi ako sang-ayon. Hihi! Ano ang magagawa mo kung ayaw mo? Biglang pinagsaluhan ni Song Jinyan ang mesa. Pinagtanggol ang kanyang girlfriend at sumigaw. Gusto mo bang makipag-away? Kaya mo ba akong talunin? Hindi ito lugar para sa iyo upang maghasik ng gulo. Narinig ko ang kanyang galit. Nagtatawa sa isip. Kinuha ang kanilang pera. Sa wakas, naubos na ang pasensya ng taong ito. Biglang tumayo si Guje. Pinalo ang mesa. May masamang tingin. Maglalaro ka ba o hindi? Kung maglalaro, maglaro tayo. Kung ayaw maglaro, umalis ka na. Pagkasabi niya nito, agad na tumayo ang 4 na kabataan sa likod ni Guje.
Ipinakita ang mga bakal na pamalo sa kanilang bewang. Umiti ako. Kumuha ng 5 piso at dahan-dahang inilagay sa mesa. Mag-deal na tayo. Hindi pa tiyak kung sino ang huling tatawa. Tumingin si Guje at Song Jinyan sa isa't isa. Hindi na sila nagdagdag ng salita. Nagpatuloy sa pamamahagi ng mga baraha. Sa susunod na laro, hindi na ako magpapaloko. Ang mga kasanayang natutunan ko sa nakaraang buhay ay kayang-kaya nang harapin ang ganitong mga simpleng tricks. Ang mga baraha ni Song Jinyan na may mahika. Para sa akin, walang pinagkaiba ang palabas ng mga payaso. Hindi umabot ng 1 oras. Yung 800 nasa kamay ko, naging 2,500. Sinadya ko pang matalo ng ilang beses. Para wala silang makitang dahilan para magreklamo. Lalong tumitindi ang tensyon sa mesa. Lalong humihirap ang mukha ni Guje at Song Jinyan. Katatapos lang magbigay ng 1 round ng baraha. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Song Jinyan. May hawak siyang 6. Walo na magkapareho ang suit. Agad na tumaas ang kanyang kumpiyansa. Basta't wala akong mas malaking baraha. Sigurado siyang mananalo sa round na ito. Tiningnan niya ako ng may paghamak. Nu Feng, kung may kakayahan ka, ituloy mo hanggang sa dulo. Isang laro para sa tagumpay. Kung manalo ka, sa susunod, tatawagin kitang kuya. Umiti ako ng bahagya. Hindi ako nagsalita. Itong baraha ay sinadyang ibigay ko sa kanya. Alam ko na ang magiging wakas. Nasa kamay ko ay 3-2. Leopard. Walang posibilidad na matalo ako ni Song Jinyan. Talaga, nakita ni Liu Ruyan na tahimik ako. Agad siyang humisi at nagdagdag. Paano? Naging duwag na naman. Hindi nakakapagtaka na hindi ka gusto ni Shenzi. Siyempre, siya ay mula sa Zhongnan University of Finance and Economics. Kahit gaano pa siya kabulag, hindi kanya magugustuhan, duwag ka. Tumingin ako sa kanya. Hindi naman ito mahirap, naglalaro lang. Pwede akong maging duwag. Sino bang dapat kong maliitin? Nang dahil sa paghamak sa'yo. Patuloy na nang aasar si Liu Ruyan. Kung may lakas ka, makipagtagisan ka sa aking lalaki. Nanalo ka. Hahanapan kita ng babae. Gawin mo ang gusto mo. Umiling ako. Wala akong interes. At saka, mayroon akong 25,000. Ikaw, wala pang 200. Anong ipapanglaban mo sa akin? Agad na nagsalita si Song Jinyan. Maaari akong mangutang. Hindi ako magpapabaya. Ibinalik niya ang atensyon. Kay Kizen, Ningbing at Kuje. Mukha ng mayabang. Ito ang laban namin ni siya. Huwag kayong makialam. Hintayin mong umalis ang tao. Lumiko si Song Jinyan at tumingin kay Guje. Guje, pahiram ng 2,300. Sigurado akong mananalo ako sa laban na ito. Gulat si Kuya Gu. Sa huli, kinuha niya mula sa loob ng kwarto ang 2,000 piso at inabot sa kanya. Maingat na itinulak ni Song Jinyan ang pera sa ibabaw ng mesa. Umanga siya at nagsalita. Buksan ang baraha. Hindi ako naniniwala na palagi kang swerte. Umiti ako. Dahan-dahang inilagay ko ang lahat ng 2,500 na piso sa taya. Si Liu Ruyan ay nagbigay ng mapanuksong sulyap. Nu Feng, basta't ikaw ang manalo. Ako ay magiging iyo. Sa buwang ito, kahit anong gusto mong gawin. Pumikit ako ng kaunti. Sinasabi mo ito. Sinasabi ko ito. Siya ay may mukha na parang sigurado na siya sa panalo. Nakatakdang pusta. Kinuha ko ang baraha. Nagkunwari akong nag-aalangan. Lahat ng tao sa paligid ay humihinga ng mababaw. Pati si Kuya Gu ay nakaunat ang lid. Si Song Jinyan ay tumawa ng malakas. Bigla niyang ibinagsak ang baraha sa mesa. Pasensya na. Siyam na straight flush. Panalo ako sa round na to. Excited na sumigaw si Kuya Gu. Ang galing mo, Kuya Niyan. Ang lakas mo, Kuya Niyan. Inabot ko ang kamay para pigilan siya. Sandali lang. Hindi mo pa nakita ang aking baraha. Si Song Jinyan ay may mukha ng pagdududa. Anong maganda sa baraha mo? Hindi ba't mas malaki pa ang sa akin? Dahan-dahan kong inilabas ang baraha. 3-2 ang kitang-kita. Biglang naging tahimik ang buong lugar. Ang ngiti ni Song Jinyan ay nanatiling nakapako sa kanyang mukha. Nawala ng ulirat ang lahat. Dahan-dahan kong sinuri ang lahat. Humagikik ako ng malamig. Pasensya na. Ito ang tunay na leopardo. Dahan-dahan kong inilatag ang 3 baraha. Pindutin mo. Sapat na. Tahimik na tahimik ang silid. Nakatayo si Song Jinyan sa kanyang lugar. Nakatitig ng malaki si Liu Ruyan. Si Guje at ang iba pa ay may mukha ng hindi makapaniwala. Matinding nakatitig si Song Jinyan sa aking baraha. Mukha niyang napakapangit. Nagsisinungaling ka. Kung hindi, paano magiging leopardo iyon? Tinitigan ko siya ng malamig. Kaya mo bang makuha ang flush? Hindi ko ba kayang makuha ang leopard? Kailangan mong tanggapin ang pagkatalo. Iyan ay tama at makatarungan. Hindi mo naman balak na tumakas sa utang, di ba? Si Song Jinyan ay may mukha na kasing itim ng ilalim ng kawali. Nanggigigil siya. Nu Feng, sinasadya mo bang ipahamak ako? Wala akong pakialam. Ikaw ang nagpasya na magpakatatag. Gusto mo ng isang laban na magtatapos ng lahat. Hindi ko naman ikaw pinilit. Ngayon, natalo ka na. Hindi mo na kayang tanggapin ang pagkatalo.
Biglang naging malupit ang tingin ni Song Jinyan. Akala mo ba makakalabas ka ngayon? Iwanan mo ang pera. Kung hindi, babalian kita ng binti. Pagkasabi niya nito, agad na naging napaka-tense ng sitwasyon. Nakita ni Nakizen at Ningbing na hindi maganda ang takbo ng sitwasyon. Agad silang umatras. Lumayo ng malayo. Agad na lumapit si Guje at ang iba pa. Nakatayo sa tabi ni Song Jinyan, na may matinding presensya. Tinitingnan ko sila. Bahagyang umangat ang aking labi. Ito ang sinabi mo. Boom! Bigla akong bumunot ng kamao at tinamaan si Song Jinyan sa mukha. Diretso siyang bumagsak sa lupa. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong tumugon. Agad kong hinugot ang kutsilyo mula sa aking bewang. At mabilis na itinusok ito sa kanyang hita. Sumigaw si Song Jinyan na parang pinapatay na baboy. Na umabot sa buong silid. Agad na namutla ang mga mukha ni Guje at ng iba pa. Sila ay mga batang gunggong na nasa 20s pa lang. Karaniwan, nag-aaway-aaway lang. Saan sila nakakita ng ganitong brutal na eksena? Itinaas ko ang aking ulo. Tinutok ko ang malamig na tingin sa lahat. Sino ang gustong tumayo para sa kanya? Wala akong pakialam kung may madagdag pang sugat. Tinamaan si Song Jinyan ng suntok na ito. Dahil hindi siya matanggap ang pagkatalo. Kung gusto niyo ring subukan, handa akong makipagsabayan. Humigop ng malalim si Guje. Nagpakitang tila kalmado. Iwanan ang pera. Kung hindi, walang sinuman ang makakaligtas ngayon. Ikaw ba ang pambato ng buong bansa sa adult education exam? Ayaw mo rin namang umabot sa istasyon ng pulis. Na makasira sa iyong kinabukasan, di ba? Umiti ako ng bahagya. Umabot sa istasyon ng pulis. Sana nga. Sa totoo lang, nasaksak ko na siya. Kung magre-report siya, akala mo ba ang istasyon ng pulis ay magpoprotekta sa akin, isang pambansang kampyon na may maliwanag na hinaharap? Sila pa rin ang poprotektahan, itong grupo ng mga may kaso. Biglang naging seryoso ang mukha ni Guje. Alam niyang mabuti. Sinasabi ko ang katotohanan. Talagang lumalaki na ang problema. Sila lang ang mahihirapan. Paano naman magpapabaya ang gobyerno para sa ilang mga salarin? Nasisirain ang kinabukasan ng buong bansa. Inilabas ko ang 200 piso at ibinagsak ito sa mesa. Tumingin ako kay Song Jinyan ng malamig. Kung may susunod, hindi kita patatawarin. Si Song Jinyan ay humahawak sa sugat. Wala siyang magawa kundi ang ngitingit at titigan ako. Wala siyang masabi kahit isang salita. Tumingin ako kay Liu Ruyan. Tinaas ang kilay. Kinagat niya ang kanyang panga. Sa wakas, lumihis siya kay Song Jinyan. Lumapit sa akin. Inabot ang aking braso. Nagtataka si Guje. Si Song Jinyan sa sahig ay napapikit. Halos mawalan ng ulirat sa galit. Tumingin ako sa paligid na may malamig na ngiti. Ngayon, wala na kayong masabi, di ba? Malakas na itinaas ni Guje ang kanyang daliri. Nagsalita siya ng 3 salita mula sa kanyang mga ngipin. Sobrang galing mo. Dito nagtatapos ang pustahan. Dala ko ang napanalunang 4,300 piso. Kasama si Liu Ruyan. Diretsong umalis sa kasino. Walang nakakaalam na siya pa ang nagdala sa akin pabalik sa kanyang tahanan. Bro Feng, sobrang astig mo ngayon. Talagang idol kita sa puso ko. Tinitigan niya ako nang may pang-akit sa kanyang mga mata. Para bang isang biktima na matagal nang tinarget sa isang pangangaso. Kumuha ako ng sigarilyo at sinindihan ito. Malakas akong humithit ng isang malaking usok. Dahan-dahan kong inilabas ang usok. Walang kahit anong reaksyon sa aking mukha. Talagang hindi ko siya pinansin. May sasabihin akong lihim sa iyo. Bigla siyang lumapit sa aking tainga. Mainit at nakakaakit ang kanyang hininga. May halong pang-aakit ang tono niya. Ang bagay na ito ngayon ay isang bitag. Si Song Jinyan at si Guje ay nagtulungan para ilagay ka sa bitag. Gumamit sila ng magic na baraha. Yung 3 A ay pinalitan ni Song Jinyan gamit ang kanyang galing. Nagpakita ako ng walang kaalam-alam sa aking mukha. Wala akong kahit anong nakita. Huwag kang magpanggap. Si Liu Ruyan ay gumiti at nagsalita. Ang malambot na kamay ay nakapatong sa aking balikat. Ngayon, akin ka na talaga. Paano mo kayang itago ito sa akin? Alam ko na ang totoo. Matagal mo nang nakita ang kanilang mga maliit na pakana. Lalo na, nagtigil siya sa pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Nagsalita siya na may nakatagong kahulugan. Tiyak na ikaw ay isang napakahusay na manlilinlang. Tumaas ang aking kilay. May bahid ng gulat sa aking mga mata. Ngunit sa aking puso wala akong naramdaman. Talagang hindi simple ang isip ng babaeng ito. Pero anong balak niya? Alam ko ito ng mas mabuti kaysa sinuman. Ngunit ang mga bagay na ito, hindi ko talaga pinansin. Mas lalong dumikit si Liu Ruyan. Halos umaapaw ang init sa tono niya. Sinasabi ko ng totoo. Matagal mo na bang gusto ako? Gusto lang akong dalhin pa uwi. Dahan-dahan niyang hinaplos ang aking balikat gamit ang kanyang daliri. Na may kaunting init na tila hindi kapansin-pansin. Malamig kong pinalabas ang isang usok. Tumingin sa'yo. Hindi pa ako ganun kabulag. Hindi man lang siya natakot sa aking malamig na pakikitungo. Sa halip, lalo pa siyang umiti ng mas mapang-akit. Hindi mo ako gusto. Bakit mo ako ginawang pustahan? Sinaksak mo na si Song Jinyan. Sapat na yon para makilala ka. Bakit kailangan mo pang dalhin ako?
Bigla akong umangat ng kamay. At itinaboy ang kamay niya. Ang tingin ko'y malamig na parang kutsilyong pinatigas sa yelo. Napakadaling dahilan. Dahil nilate mo si Shenzi. Sa sandaling iyon, isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanyang mukha. Diretso siyang nahulog sa lupa. Humingi ka ng tawad. Sabi ko nang may matinding boses. Si Liu Ruyan ay humahawak sa kanyang pisngi. Puno ng pagkabigla. Sinaktan mo ako. Dahil sa ganitong bagay. Itinuring mo akong pustahan. Tinutukan ko siya ng malamig na ngiti. Na may napakababang boses. Hindi mo lang siya nilait. Nilait mo rin ako. Sapat na ito. Hinawakan ko ang kutsilyong may dugo. Malalamig na itinutok ko ito sa kanyang harapan. Ayokong ulitin ito ng pangatlong beses. Humingi ka ng tawad agad. Natakot si Liu Ruyan sa aking tingin at parang nawawala na ang kanyang kaluluwa. Agad siyang yumuko. Ang boses niya ay nanginginig ng labis. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ko marinig. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Biglang tumaas ang boses ni Liu Ruyan. Lumalakas ang takot sa kanyang mukha. Muli, sinampal ko siya sa mukha. May puot na nag-aalab sa aking mga mata. Tandaan mo ito. Si Shenzi ay hindi isang tao na maaari mong bastusin ng basta-basta. Tandaan ko. Bumaba ang ulo ni Liu Ruyan. Komplikado ang kanyang ekspresyon. Bilang karagdagan sa takot sa kanyang mga mata. May ilang hindi matanggap na damdamin. At isang bahid ng hindi maipaliwanag na inggit. Lumapit siyang muli. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa aking bisig. May ngiti siyang puno ng pag-aamo. Kapatid Feng, alam ko talagang nagkamali ako. Huwag ka nang magalit. Para makabawi, babantayan kita ng mabuti ngayong gabi. Tiyak na masisiyahan ka. Umalis ka. Malamig ko siyang pinutol. Walang kahit anong puwang para sa usapan sa tono ko. Ngunit hindi nagpatinag si Liu Ruyan. Patuloy pa rin siyang mahinang nagsalita. Huwag kang maging ganito kawalang puso. Ako ang nanalo ng 300 piso sa pustahan. Wala ka bang kahit kaunting interes sa premyo mong napanalunan? Alam mo ba kung bakit sobrang nahuhumaling sa akin si Song Jinyan? Dahil magaling ako. Subukan mo at malalaman mo. Wala na akong pasensya. Biglang itaas ang boses. Umalis ka. Itinulak ko siya. Lumiko ako at naglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Naharang ako ni Liu Ruyan. Puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Ganoon ka na lang umalis? Sabi ko ng malalim ang boses. Wala akong kahit kaunting interes sa iyo. Nagtaka si Liu Ruyan. Pagkatapos ay ngumiti siya. Mayroon pa tayong dapat pag-usapan na kooperasyon. Alam kong marunong kang mangdaya. Nagtatrabaho ako sa isang spa. Kilala ko ang maraming mayayamang boss. Basta't gusto mo, magkaisa tayo at magplano. Ang kita ay hatiin ng 3-7. Ano sa tingin mo? Malamig akong umiling. Wala akong interes. Lalo siyang umiti ng kaakit-akit. Hindi problema ang kumita ng ilang libong piso sa loob ng 2 buwan. Bilang karagdagan dito, maaari pa kitang samahan araw-araw ng libre. Napakabuti nito para sa iyo. Nagmumukha akong masungit. Sabi ko na, wala akong interes sa iyo. Ayaw pa rin niyang tumigil. Walang anuman. Kung ayaw mo sa akin, maaari kong tawagin ang mga kapatid sa Bathing City. Para sabay-sabay kayong pasayahin. Wala na akong masabi. Ang babaeng ito ay talagang walang kahit anong hangganan. Ipinapasok ko ang kamay ko sa bulsa. Nais kong kunin ang 200 piso para maalis siya. Ngunit naisip ko, mas mabuting ibalik na lang ito at ipagmalaki sa mga magulang. Kaya tinulak ko siya ng isang beses. At may isang salita na lumabas mula sa aking mga ngipin. Nakatayo si Liu Ruyan sa kanyang lugar. Parang nawala sa sarili. Agad siyang nagalit at sumigaw sa aking likuran. Totoo bang lalaki ka? Sandali akong huminto sa aking paglalakad. Nataranta si Liu Ruyan at agad nang umiti nang may paghingi ng tawad. Kapatid Feng, nagbibiro lang ako. Huwag mo sanang isiping masama. Paglabas mula sa kanyang tahanan, may dala akong 4,300 piso. At sa puso ko, hindi ko pa naramdaman ang ganitong kapanatagan. Ito ang unang kita ko mula nang ako'y muling ipanganak. Sa panahong ito ay tiyak na isang napakalaking halaga ng pera. Hawak ko ang pera sa aking bulsa. Punong-puno ako ng pag-asa para sa hinaharap. Hindi lang nito mapapabuti ang buhay ng pamilya ko, kundi nagbibigay din ito sa akin ng lakas ng loob para harapin ang lahat ng susunod na hamon. Habang dumadaan ako sa harap ng elementarya, may narinig akong pamilyar na boses mula sa likod. Nu Feng. Lumingon ako. Ang taong lumapit ay ang aking kaklase sa mataas na paaralan na si Su Wanru. Mabilis siyang tumakbo papunta sa akin. Nakangiti siyang nagtanong, "Anong ginagawa mo dito?" Maganda si Su Wanru. Bagamat hindi siya kasing kahanga-hanga ni Shenzi sa unang tingin, marami pa ring mga lalaki ang nahuhumaling sa kanya. Nang makita ang kanyang maliwanag na ngiti, di ko maiwasang mahabag sa kanyang kumpiyansa at sigla. Kakatapos lang niya ng isang bagay. Handa nang umuwi. Umiti ako. May bakasyon ka na. Tumango siya. Puting b-shirt at jeans. Nakasalpak ang 2 kamay sa bulsa ng pantalon. Mukhang napaka-relaxed. Nagbakasyon na. Lumabas para maglibang. Pero ikaw,
Talagang hindi ka nagkukulang, isang sigaw mo'y nakakagulat. Yung tungkol sa pagkuha ng pambansang pinakamataas na marka. Kilala na sa buong Jiangdu. Nagtatawa-tawa lang ako para makalusot. Swerte lang talaga. Purong swerte. Ngumiti siya. At nagtanong ulit. Narinig ko na mag-apply ka sa Central South University of Finance and Economics. Tumango ako. Bukas na ang pagpuno ng aplikasyon. Si Suwanru ay humaplo sa aking balikat, na nakangiti at nagsabi, ayos na ayos yan. Muli tayong magkakasama sa isang paaralan. Pero, kailangan mo na akong tawaging ate sa susunod. Bigla akong umiti, kaya kailangan kong umasa sa ate para sa tulong sa susunod. Ngumiti si Suwanru. Biglang nagbago ang usapan. Narinig ko na nahulog mo si Shenzi. Nagtaka ako sandali. Pagkatapos ay nahulog ang mukha ko sa kahihiyan. Saan mo nakuha ang mga ito? Nagpapanggap ka pa sa akin. Nag-rolling eyes siya. Sino ba ang hindi nakakaalam tungkol dito? Pero alam mo naman ang ugali ni Shenzi. Hindi siya madaling ligawan. Humahanga ako sa tapang mo. Ngunit para talagang mapainit ang puso niya. Mukhang hindi ganoon kadali. Esay, tumahimik ako ng ilang segundo. Sabi ko ng may sinseridad. Alam ko, kayo ni Shenzi ay nasa iisang universidad. At magkasama pa kayo sa high school. Siguradong maganda ang relasyon ninyo. Kung may oras ka, tulungan mo akong magsabi ng magagandang bagay tungkol sa kanya. Sabi ni Suwanru na may pang-aasar. Ganoon mo siya kagusto, ha? Hindi ba ako kasing ganda niya? Sa 3 taon sa high school, hindi mo naman ako pinansin ng ganito. Sobrang kilala na tayo sa isa't isa. Mahirap nang umpisahan. At saka, kahit na talagang umpisahan ko, hindi ka naman papayag, di ba? Sumagot ako na may ngiti. Pumunta sa tabi at bumili ng 2 piraso ng tanghulo. Inabot ang isa sa kanya. Umiti siya at tinanggap ito. Nagat ng isang kagat. Tumingin siya sa akin. Mabuti at nakakaintindi ka. Huwag kang mag-alala, Fengji. Kung makikita ko si Shenzi, syempre, tutulungan kitang magsalita ng maganda tungkol sa kanya. Pagsabihan mo siyang sumama na sayo. Naramdaman ko ang init sa puso ko. Tumango ako. Talagang maraming salamat sayo. Ayos na. Ilang taon na tayong magkatabi sa upuan. Bakit ka pa nagiging magalang? Si Suwanru ay kumaway. Mayroon pa akong ibang gagawin. Uuna na ako. Babalik ako para makipaglaro sayo. Habang pinapanood siyang umalis, kumaway din ako. At lumingon patungo sa direksyon ng bahay. Kakaabot ko lang sa dulo ng kalye. Nakita ko ang kapitbahay na si Ginoong Mo na nagbabaligyan ng kapalaran sa tulay. May nakasabit na magkaparehong talata sa magkabilang panig ng kanyang pwesto. Ang itaas na talata ay, tinataya ang yin at yang, sinisiyasat ang 5 elemento. Tinitingnan ang araw at buwan sa kamay. Ang ibabang talata ay, sinasaliksik ang feng shui at ang 6 na daigdig. Kinuha ang kalawakan mula sa kanyang manggas. 4 na salita lang. Ikaw ang magbabayad. Hindi ko napigilan ang pagtawa. Sa pamamagitan ng kagandahang loob, bumati ako sa kanya. Nagtatayo ng pwesto. Itinaas ng matandang simo ang kanyang ulo. Ipinakita ang kanyang dilaw na ngipin. Xiao Feng nga. Narinig ko na ikaw ay nakakuha ng pambansang ranggo. Talagang napakagaling mo. Ikinaway ko ang aking kamay. Mapagkumbaba kong sinabi. Swerte lang talaga. Magaling. Mag-aral kang mabuti. Magpakasipag para sa pagbangon ng China. Gumawa siya ng senyales na parang nagpapasigla. Punong-puno ng ngiti. Talagang hindi bagay sa estilo ng mga taludtod. Tumango ako. Gagawin ko iyon. Habang umiikot ako at lumalayo. Ngunit unti-unting nagbago ang mukha ni Ginoong Mo. Tumingin siya sa akin habang unti-unting nawawala sa dulo ng eskinita. Bumulong ng tahimik. Hindi tama. Sobrang hindi tama. Dapat ay may malayo siyang ugnayan sa pamilya. At may kapalaran na makasakit sa ama at asawa. Ngunit ngayon ay nasa gitna ng tagumpay. Umaangat ang kanyang kapalaran. Ito ay talagang hindi angkop sa kanya. Habang kumakagat ng buto ng pakwan, si Qiu Sanyang ay dumukot ng kanyang bibig. Sige na, Lao Wu. Huwag mong isipin na dahil nakabasa ka ng ilang luma at sirang libro, ay talagang itinuturing mo ang sarili mong isang Diyos. Mag-ingat ka, baka marinig ka ni Mukang. Baka kunin ang pang-igpit at basagin ang iyong likod. Si Mulao Tao ay umiling. Patuloy na nagbabaliktad ng mga pahina ng kanyang libro. Punong-puno ng pagdududa. Ilang buwan na ang nakalipas, nagbasa pa ako sa kanya. Ang kapalaran ng tao ay nakatakda na ng langit. Paano niya maaring baguhin ang kapalaran? At maging ganito kakakaiba? Si Qiu Sanyang ay nagalit at sinipa siya. Tama na. Uwi ka na at magluluto para sa nanay mo. Nagtinda ng buong araw. Kahit pera para sa pakwan, wala akong kinita. Bukas, magbubuhat ka na. Agad na nag-ayos si Ginoong Mo. Na may mumunting bulong. Talagang mabagsik ang kapalaran mo. Sa buhay kong ito, talagang napag-iiwanan ako sa iyo. Dumaan sa dulo ng eskinita ang tindahan ng karne ng baboy. Bumili ako ng 5 kilo ng taba. Pumunta rin ako sa tindahan ng bigas at tumimbang ng isang sako ng pinong bigas. Sa wakas, makakapagpabuti na ako ng pagkain sa bahay. Pagdating ko sa bahay, inilagay ko ang karne at bigas sa kusina.
Nagmumuni-muni ako tungkol sa mga plano ko sa pagkuha ng pera sa hinaharap. Alam ko nang mabuti ang buhay na ito. Kahit gaano pa kaganda ang pag-ibig, kailangan pa rin ito ng material na suporta. Kahit na hindi material na tao si Shenzi, ayaw ko talagang makita siyang nagdurusa kasama ko. Sa mga sandaling iyon, umuwi na ang ina mula sa trabaho. Nakita niya ang mga bagay sa kusina, at nagtanong na may pagdududa sa mukha. Saan galing ang karne at mga butil na ito? Umiti ako at sinabi, "Kayo ni Papa ay masyadong napapagod sa trabaho. Binili ko ito para pampalakas sa inyo." Biglang napakunot ang noo ni Mama. "Saan mo nakuha ang pera?" Matagal ko nang inihanda ang sagot ko. Nagsabi ako ng mabuting kasinungalingan. "Ma, hindi mo alam. Sobrang swerte ko ngayon. Bumili ako ng tiket na may halaga na 2 sentimo. Nanalo ako ng 76 na piso." Sabi ko, kinuha ko ang mahigit 70 piso mula sa bulsa ko. At pilit kong ibinigay ito sa kamay ng nanay ko. "Ito ang natira. Ihawak niyo ito para sa mga gastusin sa bahay." Tinitigan ako ng matagal ng nanay. Napakakomplikado ng kanyang tingin. Huminga siya ng malalim. "Xiao Feng, makinig ka sa payo ng nanay. Itigil mo na ito." Alam ng nanay na naglalaro ka ng sugal. Kilala na ito sa labas. Biglang bumagsak ang puso ko. Tumingin ako sa ibaba. Nang dahil sa pagkahiya, humigpit ang lalamunan ko. Wala akong masabing kahit isang salita. Itong mga walang hiya. Talagang hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Galit na galit ako at nagtapak-tapak. Alam na alam ko sa isip ko kahit sa daliri ko. Tiyak na ito ay mga chismis na sinadyang ipakalat ng grupo ni Song Jinyan. Gusto lang nilang sirain ang aking reputasyon. Talagang nangyari ang mga bagay na katulad ng inaasahan ko. Ang tungkol sa sugal ko kay Song Jinyan ay kumalat na sa buong lungsod. Siyempre, ako ang top-notcher sa National College Entrance Examination. At may kinalaman pa sa mahigit 4,000 yuan na malaking halaga ng taya. Sa panahong ito ay parang isang napakalakas na bomba. Nangyari ang kaguluhan sa buong lungsod. Ngayon, hindi ko na maaring maging walang pakialam tulad ng dati. Dahil kailangan kong ligawan si Shenzi. Kailangan kong isaalang-alang ang opinyon ng iba. Lalo na ang pananaw ni Shen Laohan. Siya ang tunay na ama ni Shenzi. Kung siya ay labis na tutol. Ang tungkol sa pag-aasawa ko kay Shenzi ay halos wala na. Tumingin ako sa aking ina. Malalim akong huminga. Isang salita, isang pangako, nang may seryosong panunumpa. "Nanay, nanunumpa ako. Simula ngayon, hindi na ako muling tataya." Pinagpag ng ina ang kanyang labi, at nagpakita ng kaunting ngiti ng kasiyahan. Ngunit mabilis siyang nagseryoso at nagsabi, "Sana ay tuparin mo ang iyong sinabi. Bukod dito, may isa pang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Si Shenzi ay isang mabait na dalaga. Nakita ka ng ina na lumalaki mula pagkabata. Xiao Feng, kailangan mong magsikap at makuha siya, para maging manugang ng pamilya Jiang." "Inay, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ito." Agad akong sumang-ayon. Tumango ang ina. Gusto ko pang magbigay ng ilang paalala. Ngunit sa oras na ito, narinig ang galit na sigaw ni Ginoong Shen sa labas. "Ikaw, batang walang modo. Lumabas ka rito." Bigla akong nataranta. "Ginoong Shen, pakiusap, pakinggan niyo ako. Iyan ay mga bagay na walang katotohanan. Hindi ko talaga kailanman nahawakan ang sugal. Nagmamadali akong magpaliwanag. Ngunit mas alam ko sa aking puso. Sa ganitong mga pagkakataon, ang umamin ay talagang hangal. Ngunit hindi talaga nakikinig si Ginoong Shen sa aking paliwanag. Itinaas niya ang kanyang binti at tama ang tama sa aking puwit. Sumigaw siya ng mahigpit. "Ang maliit mong kalokohan. Pwede lang yang panloloko sa multo." Habang hindi pa ako nagagalit, "Bumalik ka na at mag-aral. Kapag nalaman kong nagsusugal ka ulit, hindi lang yan palo sa puwit ang aabutin mo." Hawak ko ang puwit kong namamanhid sa sakit. Agad siyang tumakbo pa uwi. Alam ko sa aking puso. Kapag nag-atubili pa ng kaunti, baka hindi na ito matatapos sa isang hakbang. Mga kalahating oras ang lumipas. Bumalik ang ama. Nasa likod bahay ako. Nakita ko siyang nakatungo sa sulok. Hawak ko ang napakapamilyar kong tukod. Biglang bumagsak ang puso ko sa sobrang lungkot. Parang may malakas na tunog. Nanghina ang mga tuhod ko. Lumuhod ako. Talagang hindi na ako nagsugal. Pinagtulungan lang nila akong pagbintangan. Maniwala po sana kayo sa akin. Pakinggan mo ang aking pagdepensa na maihikbi. Tahimik ang ama sa mahabang panahon. Sa wakas, bumaba siya ng boses at nagsalita. "Sa pagkakataong ito, hindi ka papaluin ng tatay. Dahil sa bagong nakamit mong tagumpay. Nagdala ka ng karangalan sa pamilya. Bibigay ako sa iyo ng pagkakataong magbago. Pero kung may susunod na pagkakataon, tiyak na babaguhin ko ang iyong mga binti." Ako'y parang nakatakas mula sa parusa. Agaran akong tumango. Ang pusong nag-aalala ay sa wakas nakapagpahinga. Ngunit walang nakakaalam. Ibinaba ng ama ang kanyang pangangat, at diretsyong naglakad patungo sa direksyon ng pamilya Shen. Nang dumating si Mukang sa bahay ng Shen, nasa likod ng bahay si Ginoong Shen na nag-iisa, humihikbi at nag-iisip. Lumapit siya na may ngiti. "Anong iniisip mo dito mag-isa? Wala pa si Xiaoyi."
Tumingin si Ginoong Shen sa kanya ng masama. At hindi nagustuhan ang sagot, umiwas ng tingin. Hindi naman ito inisip ni Mukang. Umupo sa tabi niya. Hinaplos ang kanyang balikat at nagbigay ng payo. Huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi sa labas. Sinasabi nilang naglalaro ng sugal si Mufeng. Lahat ng iyon ay paninira. Kakausapin ko lang siya kanina. Walang ganitong nangyari. Alam ko ang aking sariling anak. Matagal na akong nagbago. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Si Lolo Shen ay nagsalita ng may inis. Tingnan mo nga. Kahit na nagkaroon tayo ng maliit na hindi pagkakaunawaan ngayon. Noong una, hindi matanggap ni si Mufeng. Naiintindihan ko rin. Pero iba na ngayon. Si Mufeng ay isang mataas na nakapagtapos sa pagsusulit. Nakatayo silang dalawa. Sila ay talagang bagay na bagay. Tungkol sa kasal na ito. Ano sa tingin ninyo? Si Mukang ay nagkikiskis ng kanyang mga kamay. May ngiti sa kanyang mukha na puno ng pagsisikap na magustuhan. Tayo na mga nakatatanda. Dapat na rin nilang ayusin ang bagay na ito para sa kanila. Ang tingin mo ay sobrang idealista. Huminga si Lolo Shen ng malalim. Nilingon at nagsabi. Sasabihin ko ang totoo. Noon, hindi ko talaga nagustuhan si Mufeng. Pero ngayon na siya ay naging top scorer. Sa tingin ko, bagay na bagay sila. Pero ang problema ay, ayaw ni Yeer. Ito ang dahilan. Alam ko kung gaano siya katigas ang ulo. Mas alam ko pa kaysa sa sinuman. Matigas na siya simula pagkabata. Say ni Ginoong Shen. Kung ayaw niya, hindi siya mag-aasawa kahit mamatay. Huwag mong sabihing si Mufeng ay valedictorian. Kahit na si Hari ng Langit ang dumating. Kung hindi siya pumayag, walang silbi ang sinuman. May katwiran siya sa sinasabi niya. Si Mukang ay walang magawa kundi tumango. Naramdaman niyang lahat ng sinabi niya ay totoo. Ano sa tingin mo? Paano dapat ito ayusin? Tungkol dito, dapat ang mga kabataan ang magdesisyon. Alam ni Shen Laohan ang ugali ng kanyang anak na babae. Mahalagang usapin ang kasal. Hindi ko maaring siya ang palitan sa desisyon. Maaga namatay ang kanyang ina. Hindi ko siya pwedeng hayaan na magdusa kahit kaunti. Kung talagang may kakayahan si Mufeng na mapasang-ayon si Yeer, ikakasal ko si Yeer ng may karangalan. Kung wala siyang kakayahan, ituring na hindi ito nangyari. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pag-aalala kay Mukang. Hindi ba't mawawala ang magiging manugang na nasa kamay na? Ngunit ang mga sinabi ng kabilang panig ay makatuwiran. Wala siyang mahanap na dahilan para tumutol. Gawin natin ayon sa sinabi mo. Sa huli, tumango si Mukang. Tungkol sa mga bata, hayaan na lang silang magdesisyon para sa sarili nila. Simula noon, ilang beses kong naisip na puntahan si Shenzi. Pero tuwing pupunta ako sa bahay ng mga Shen, sabi ni Lolo Shen, hindi niya alam kung saan siya pumunta. Sunod-sunod ang kabiguan. Kaya't pansamantala na lang akong tumigil. Nakapagpa siya akong samantalahin ang panahon bago ang pasukan. Para makalikom muna ng pondo pang simula. Sa loob ng ilang linggo, halos naikot ko na ang buong lungsod para suriin ang mga posibleng negosyo na pwedeng pasukin. Sa huli, itinuon ko talaga ang lahat ng atensyon ko sa negosyo ng sapatos na balat. Noong panahong iyon, sobrang patok ang mga bagong disenyo ng sapatos na balat sa mga kabataan. Napakalaki ng potensya ng merkado. Basta mahuli ko lang ang pagkakataong ito. Ito na ang pinakamagandang tsansa ko para tuluyang makabangon. Para magmukha akong mas mature. Sinadya kong magpalago ng balbas. Nagpalit ako ng medyo mature na hairstyle. Bagamat medyo pamilyar ang itsura ko sa salamin. Mayroon din akong kaunting kumpiyansa. Pumili ako ng Huwebes. Tulad ng dati, pumasok ako sa tindahan ng direktang benta ng fitting shoes. Tulad ng inaasahan. Nakatayo si Son Ling, ang general manager ng marketing department, na may masamang mukha sa tabi ng cashier. Ginoo, anong modelo ang napansin mo? Kailangan mo ba ng tulong sa pagpili? Isang masigasig na sales assistant ang lumapit. Umiling ako. Tiningnan ko ang mga produkto sa estante. Mabilis na nag-iisip kung paano sisimulan ang usapan. Sa wakas, huminto ako sa harap ng isang hanay ng mga lumang sapatos. Umiling at nagbuntong hininga. Yung mga sapatos niyo sa tindahan. Sobrang luma na ng estilo. Kung ganito pa rin, mawawalan kayo ng negosyo balang araw. Pag sinabi ito, agad na nagkibit balikat si Sun Ling. Ngunit mayroong liwanag ng interes sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit. Nag-aatubiling nagtanong. Ginoo, hindi ko alam kung ano ang tingin ninyo sa problema ng aming mga sapatos. Tumingin ako sa kanya, at dahan-dahang nagsalita. Nasa disenyo ang problema. Napakasimple ng disenyo. Sobrang luma ng estilo. Hindi talaga nakakakuha ng atensyon ng mga kabataan. Humagulgol si Sun Ling. Kumuha ng isang pares ng sapatos. Punong-puno ng kawalang magawa. Tama ka talaga. Matagal nang nag-aalala ang pabrika tungkol dito. Noong nakaraang taon, sinubukan din naming bumuo ng ilang bagong modelo. Ngunit ang tugon ng merkado ay hindi maganda. Nakalugi pa kami ng malaking halaga. Umiti ako ng bahagya. Diretso kong tinamaan ang katotohanan. Ang sitwasyon ng pagpapatakbo ng fitting shoe factory ay nasa bingit na ng pagkasira. Kung hindi kami gagawa ng pagbabago, mukhang hindi na kami tatagal ng 6 na buwan.
Biglang nagbago ang mukha ni Sunling. Nag-atubiling nagsalita. Paano mo nalaman ito ng ganito kalinaw? Ibinigay ko ang bisita card na matagal ko nang inihanda. Diretsahang sinabi, hindi ko kayo nililinlang. Ako ang pangkalahatang manager ng marketing ng Okang Shoes. Nu Feng. Kinuha niya ang business card. Hindi niya maitago ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Matagal na niyang naririnig ang pangalan ng Aokang. Bagaman wala pa silang tindahan dito. Malaki na ang impluwensya ng brand. Agad siyang nag-abot ng kamay. May kaunting kaba sa kanyang ngiti. Ah, si President mo pala. Matagal na tayong nagkakilala. Nakaumbok ang aking mga kamay sa bulsa. Tumingin ako sa mga istante. Nagsalita ako ng kalmado. Kung interesado si Ginoong Son, maaari tayong makipag-usap tungkol sa isang pakikipagtulungan. Agad na tumango si Sunling. Naman, ang makipagtulungan kay Aokang ay isang karangalan para sa amin. Nakita ko na ang pagkakataon ay tama. Kaya't nag-iwan ako ng pang-akit. Mananatili ako sa Jiang Grand Hotel sa mga susunod na araw. Kung interesado si Ginoong Son, maaari siyang dumaan sa akin anumang oras. Siyempre, makikipag-ugnayan din ako sa ibang lokal na mga tagagawa. Nakapagsalita na. Pagkatapos ay lumingon ako at umalis. Naiwan si Sonling na hawak ang card na tila mainit sa kamay. Nakatayo siya roon na may komplikadong ekspresyon. Tahimik ang tindahan sa loob ng ilang sandali. Tahimik na nagtanong ang sales assistant. Ginoong Son, napakagandang oportunidad nito. Bakit hindi mo agad tinanggap? Umiling si Sonling. Mahinang sinabi, walang libreng biyaya mula sa langit. Ang nangyari ngayon, walang sinuman ang pwedeng magsabi nito sa iba. Umalis siya sa direct selling store. Bumalik sa opisina. Ang ulat sa pananalapi sa mesa ay lalong pinabigat ang kanyang noo. Sa mga sandaling iyon, pumasok ang sekretarya. Ginoong Son, ang supplier ng mga hilaw na materyales mula sa Anshi ay humihingi na ng bayad. Kailangan bang ipadala na ngayon? Tumingin sa halagang 100,000 sa utang. Biglang lumamig ang puso ni Sunling. Para sa kasalukuyang pabrika ng sapatos na fitting. Ito ay katulad ng pag-alis ng apoy sa ilalim ng kaldero. May natitirang 20,000 na lamang sa account ng kumpanya. Mayroon pang maraming mga bayarin na naghihintay na bayaran. Kapag nailabas ang perang ito, hindi na kayang suportahan ng pabrika ang buwang ito. At sa sandaling ito, nakahiga ako sa marangyang kama ng Jiang Grand Hotel. Nagtatamasa ng matagal nang nawalang ginhawa. Ang bayad sa kwartong ito ay sapat na para sa isang karaniwang pamilya na magtipid ng ilang buwan. Ngunit para makumbinsi ang mga tao mula sa fitting shoe factory sa aking pagkatao, mahalaga ang ganitong pamumuhunan. Naalala ko ang nakaraang buhay. Kung hindi dahil sa kapatid kong si Jiang Chen na tumulong sa akin noong ako'y walang-wala, natatakot akong hindi ko na kayang magpatuloy. Binigyan ako ng tadhana ng pagkakataong muling mabuhay. Hindi ko dapat hayaan na muling malihis ang aking buhay. Bumangon ako mula sa kama. Kinuha ko mula sa bag ang bagong sapatos na pinadala mula sa baybayin. Ang mga ito ay may modernong disenyo at mga sapatos na may masusing pagkakagawa na nakalagay kasama ng mga luma mula sa pabrika ng sapatos na fitting. Talagang napakalayo ng agwat. Basta't makakapagtaguyod ng kooperasyon gamit ang impormasyon na labis na nauna ng 20 taon. Maaari kong makuha ang tunay na unang yaman sa buhay. Ngunit ang mga plano ay hindi kailanman makakasabay sa mga pagbabago. 5 araw na sunod-sunod. Walang balita mula kay Sunling. Nagsimula na akong mag-alala. Baka may nangyaring pagkakamali sa isang bahagi. Nasa krisis pa rin ang pabrika ng sapatos na fitting. Hindi pa ito umabot sa punto ng labis na pagkabahala. Habang kumakain ako ng agahan, nasa isip ko ang mga paraan upang harapin ito. Nang papunta na ako sa hotel, bigla akong naharang ng isang pamilyar na anyo. Si Song Jinyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Kasama pa si Kizen at Ningbing. Nu Feng, narinig ko na maganda ang takbo ng buhay mo kamakailan. Nakatira ka na sa Jiang Grand Hotel. Humahalakhak si Song Jinyan habang nagsasalita. Sumagot ako ng malamig. Ang pera sa mesa ay dahil sa kakulangan ninyo sa galing. Bakit? Hindi ko kayang matalo. Si Song Jinyan ay humakbang pasulong. Na may ngiting nakakaloko. Ang balita ay galing sa atin. Ano ang magagawa mo sa akin? Nawala mo ang ilang taon ng aking ipon. At naglakas loob ka pang maging ganito. Ibinig ko lang ang balikat ko. Tawag dyan ay pustahan. Talagang may panalo at may talo. Bigla siyang nagbago ng usapan. Galit na galit niyang tinanong. Saan mo dinala si Liu Ruyan? Hanggang ngayon, hindi ko pa siya makita. Umiti lang ako at hindi sumagot. Mas klaro sa akin kaysa kanino man. Ito ay purong pagpapahirap sa sarili niya. Dahil sinadya niyang makipagtalo. Bakit ko siya kailangang bigyan ng paliwanag? Hindi pa natatapos ang isang buwang takdang panahon. Sadyang pinababa ko ang boses ko at nagbigay ng babala. Sumigaw si Song Jinyan. Agad na lumapit si Kizen at Ningbing at pinalibutan ako. Ibalik ang pera sa amin. Ngayon, itigil na natin ang usapang ito. Sinabi ni Kizen na may banta sa kanyang boses. Kung hindi, huwag mong asahang makaalis ka dito. Sumang-ayon din si Ningbing sa tabi. Tinitigan ko sila ng malamig.
Walang pera dito. Gusto mo bang makipag-away? Sasamahan kita hanggang sa dulo. Biglang naglabas si Song Jinyan ng isang kutsilyo. Ang talim ay kumikislap sa araw na parang nakakasilaw. Ang tingin niya ay parang gustong lamunin ako ng buo. May bahagyang gumalaw sa aking puso. Ngunit wala akong takot. Nagsanay ako ng ilang taon sa sanda. Hindi ako matatakot sa ganitong maliit na eksena. Unang tumama ang kamao ni Kizen. Iniliko ko ang katawan ko. Iwasan ang hangin ng kamao. Sa pagkakataong iyon, isang matinding hook ang tumama sa kanyang ilong. Narinig ang isang malalim na ungol. Diretso siyang bumagsak sa lupa. Nakita ni Ningbing at agad na sumugod. Sinundan ko siya ng isang mabilis at malinis na sipa. Diretsong itinumba ko rin siya sa lupa. Pareho silang hawak ang kanilang sugat. Punong-puno ng pagkabigla ang kanilang mga mukha. Hawak ni Song Jinyan ang kutsilyo. Sumisigaw siya habang sumugod papunta sa akin. Handa na akong depensahan ang sarili. Mabilis kong hinawakan ang kanyang pulsong maihawak ng kutsilyo. Mahigpit kong pinilipit. Siya ay naglabas ng isang sigaw ng sakit. Ang kutsilyo ay nahulog mula sa kanyang kamay at tumama sa lupa. Tinamaan ko siya sa tuhod gamit ang aking paa. Si Song Jinyan ay bumagsak sa lupa na may tunog na plok. Sobrang sakit na ang kanyang mukha ay nagbago ng anyo. Sakit. Kapatid Feng. Hindi na ako muling mangahas. Sa tono ng kanyang boses. Sa wakas ay lumabas ang takot na hindi niya kayang itago. Malamig kong tiningnan siya mula sa itaas. Walang kahit kaunting init sa aking tinig. Kung susubukan mo ulit akong guluhin, hindi na magiging ganito kagaan ang kalalabasan. Habang hingal na hingal si Song Jinyan, sunod-sunod siyang nangako. Wala nang susunod na pagkakataon, pangako. Kamakailan, utang ko kay Kugo ng higit sa 2,000. Talagang hindi ko na kayang bayaran. Naghahanda na akong tumakas. Huminga ako ng malalim. Kumuha ako ng 50 piso mula sa bulsa at itinapon sa harap niya. Gamitin mo na pang pamasahe. Mag-ingat ka. Pagkatapos sabihin ko. Tumakbo ako nang hindi na tumitingin papabalik. Pagpasok ko lang sa pinto ng Jianghe Hotel. Nakita ko si Sunling na nakatayo sa lobby. Nagmamadaling naglalakad ng balisa. Natuwa ako sa loob ko. Pero nagmukha akong nagtataka. Lumapit ako at nagbati. Ginoo Sun, bakit ka nandito? Alam ko na ang sagot. Malinaw sa akin. Sa wakas, magsisimula na ang negosasyon. Mabilis na lumapit si Sunling. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Naghintay na ako sa iyo. Dumating ako dito para makipag-usap sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan. Ang eksenang ito ay tamang-tama na nakita ni Suwanro na nagbabayad hindi kalayuan. Siya ay bahagyang nagulat at nakilala kami ni Sunling. Sa labis na pagkamausisa, nagtago siya sa likod ng paso at nakinig. Akay ko si Sunling papasok sa silid. Si Suwanro ay tahimik na sumunod at idinikit ang tainga sa pinto. Sa silid, inilatag ko ang mahigit 10 pares ng bagong modelo ng sapatos na gawa sa bala at iniharap ito sa kanya para tingnan. Ito ang lahat ng mga bestseller ng aming Okang Group kamakailan. Ipinaliwanag ko ng kalmado. Basta't makakagawa ang inyong pabrika ng mga ganitong estilo. Tiyak na walang problema sa benta. Muling nagliyab ang liwanag sa mga mata ni Sunling. Parang may debosyon siyang hinahawakan ang mga bagong disenyo ng sapatos. Hindi maitatago ang labis na kasabikan sa kanyang mukha. Ginoong Mu. Sa kasalukuyang kapasidad ng aming pabrika, kaya naming makagawa ng 5 bagong modelo ng sabay-sabay. Hinila niya ang isang upuan at umupo. Sabi niya ng tapat, at talagang masyadong mahigpit ang aming pondo sa pabrika. Mukhang hindi kami makakapagbayad ng masyadong malaking paunang bayad sa lisensya. Umiti ako at umabot ng kamay. Walang anuman. Dahil may layunin ang Okan na palawakin ang lokal na merkado. Tiyak na hindi namin papahirapan ang aming mga kasosyo. Malinaw na nakahinga ng maluwag si Sunling. Agad siyang nagbigay ng pahayag. Siguradong magbabayad kami ng deposito. Bagaman maaaring hindi ito marami. Ngunit tiyak na ito ang aming sinseridad. Tinanong ko ng walang pag-aalinlangan. Ilang halaga ang balak bayaran ni Ginoong Sun? Nag-atubili siya ng matagal. Nang magpa siya, sinabi niya, 2,000 piso. Hindi ko alam kung ano ang palagay ni Ginoong Mu. Malayo sa inaasahan ko ang numerong ito. Nagtataka ako sa sarili ko ng lihim. Ngunit ipinapakita ko sa mukha ko na nahihirapan. 2,000. Parang kulang na kulang ang sinasabi nito. Biglang nag-alala si Sunling. Ginoo Mu, talagang ginawa na namin ang lahat. Hanggang dito na lang. Walang sapat na pera sa account. Nagkunwari akong nag-iisip ng matagal. Bumwelo ako at nag-angat ng ulo. Sige, ganito na lang. Tungkol sa mga susunod na bayarin sa lisensya. Kukunin ng Okang ang 5% ng benta. Ano sa tingin ninyo? Sobrang tuwang-tuwa si Sunling. Agad siyang pumayag. 5% ay napakamakatarungan. Kaya't lubos naming matatanggap. Kinuha ko mula sa drawer ang kontratang nakahanda na at iniabot ito sa kanya. Narito ang kontrata. Pakiusap, tingnan mo ito, Ginoong Sun. Kung walang problema, pipirmahan na natin at magbabayad. Mabilis na binasa ni Sunling. At masayang pinirmahan ang kanyang pangalan. Ang batong bumigat sa aking dibdib ay nahulog na rin. Naging matagumpay ang negosyong ito. Naging totoo.
para sa anumang hindi inaasahan. Matagal na akong nagrehistro ng isang sangay sa ilalim ng pangalang Aokang sa ibang lugar. Walang kahit anong kapintasan sa buong proseso. Matapos kong ipaalis si Sunling, bumalik ako sa kwarto. Sa aking mabigat na bag, nasa loob ang 25,000 yuan na cash, kasama ang mga naipon ko dati. Ngayon, hawak ko na ang halos 30,000 cash. Ito na ang tunay na unang kita ko pagkatapos ng aking muling pagsilang. Naisip ang walang katapusang kita. Hindi ko maiiwasang makaramdam ng kasabikan. Bago ko pa man mapakalma ang aking damdamin, may kumatok sa pinto ng 3 beses ng may ritmo. Inilagay ko ang aking pera sa ligtas. Binuksan ko ang pinto. Hindi ko inasahan na ang nasa labas ng pinto ay si Suwanru. Bakit ka nandito? Nagulat ako. Bakit hindi ako makakapunta? Nakangiti siya. Diretso siyang pumasok sa kwarto. Umupo siya sa tabi ng kama. Katatapos lang niyang umalis. Si Ginoong Son ng Fitting Shoe Factory, di ba? Hindi ako nakapagsalita agad. Ngumiti si Suwanru at nagdagdag. Ang tatay ko ay ang hepe ng distrito. Nakakita na ako sa kanya ng ilang beses. Kayo dalawa ay may negosyo. Talagang hindi maliit ang eksena. Napilitan akong umiti ng may panghihinayang. Nakikinig sa usapan ng iba. Hindi ito magandang ugali. Sadyang nagtataka lang ako. Si Suwanru ay umusod ng balikat. Puno ng kuryosidad ang kanyang mga mata. Nu Feng, sobrang wala kang takot. Kahit ang Fitting Shoe Factory ay pinaglalaruan mo. Wala ka bang takot na mahuli? Umiti ako at nagtanong pabalik. Hindi ba't hindi mo ako ibubulgar? Magkaklase tayo sa loob ng 3 taon, magkaupuan pa. Totoong magkaibigan tayo. Inilagay niya ang kamay niya sa hangin. Ngunit may kaunting paghanga sa kanyang mga mata. Hindi naman ako magbubulgar. Talagang hindi ko inasahan na ganito katalino. Sinasabi ko nga, humahanga ako sa iyo. Paano mo naisip ang ideyang ito? Hindi ito panlilin lang. Tinutulungan ko sila. Ipinaliwanag ko ng seryoso. Kung hindi magbabago ang Fitting Shoe Factory, hindi ito tatagal ng 6 na buwan, tiyak na magsasara ito. Napatitig siya nang nakabukas ang bibig. Kaya't ako'y matiisin. Ipinaliwanag ko sa kanya ng detalyado ang problema sa pananalapi ng pabrika. Ang krisis sa merkado, hinati-hati ko at binigyang paliwanag. Lalong natakot si Suwanru habang nakikinig. Nakatitig lang siya sa akin nang nakapako ang tingin. Mas lalo pang tumaas ang paggalang niya sa akin. Talaga bang hindi ka natatakot na mabunyag ka? Nagmamadali siyang nagtanong na puno ng pag-aalala. Matagal na akong may nakahandang plano. Kahit na umabot ito sa korte, wala silang magagawa sa akin. Sabi ko nang may tiyak na tono. Tumango si Suwanru. Tiningnan akong mabuti na may seryosong ekspresyon. Parang unang pagkakataon niyang tunay na nakilala ang batang lalaki sa harap niya. Bigla siyang nag-unat. Nagsimula nang bumukas ang zipper ng kanyang jacket. Ang kanyang kaakit-akit na katawan ay bahagyang lumitaw. Hindi ko sinasadyang napatingin. Biglang huminto ang tibok ng puso ko. Kailangan kong aminin. Si Suwanru sa kanyang hitsura, kalooban at katawan. Wala akong mahanap na kahit anong pagkakamali. Parang napansin niya ang aking tingin. Bigla siyang namula sa pisngi. Agad siyang umubo ng bahagya. Nagsimula siyang mag-atubiling magsalita. Yung, may kailangan pa akong gawin. Uwi na ako muna. Mag-usap tayo sa susunod. Umiti ako habang pinapaalis siya. Agad akong lumabas. Inilagak ko ang 25,000 piso sa bangko. Samantala, nang makuha ni Sunling ang sample na sapatos, agad siyang nag-organisa ng pabrika para mag-gi at mag-produce. Sa unang araw ng bagong modelo, umabot agad sa 1,300 pares ang benta. Kinabukasan, biglang tumaas sa 11,000 pares. Pagkatapos, tuloy-tuloy na umakyat sa 24,000, 30,000 pairs. Sa loob lang ng 1 linggo, umabot sa 60,000 pairs ang kabuang benta ng Fitting Shoe Factory. Dahil sa sobrang tuwa, namula ang mga mata ni Sunling. Ang galing! Sa wakas, bumangon na ang pabrika. Si Sunling ay sumuntok sa mesa ng opisina. Ang tono niya ay puno ng hindi mapigilang saya. Ang sekretarya ay sabik na sumasang-ayon sa tabi. Sobrang galing ng Okan Group. Sa isang pahintulot lang ng disenyo, napakalaki ng kita natin. Agad na nagpa siya si Sunling na dapat akong pasalamatan ng maayos. Agad na ipaschedule ng sekretarya ang salusalo. At espesyal na inimbitahan si Director Su na makisama. Samantalang ako, ay abala sa bahay sa pag-install ng telepono. Para sa aking pag-aaral sa ibang lugar. Upang madali akong makipag-ugnayan sa pamilya. Hindi ko inasahan na pagkakabit lang ng linya. Ay umingay na ang malinaw na tunog ng telepono. Sagot ang telepono. Ang boses ng staff ng Giant Grand Hotel ay nagdulot ng matinding kaba sa akin. Narito na si Sunling sa hotel. Naghihintay siya sa akin para sa aming pagkikita. Para sa anumang hindi inaasahan. Agad akong nagpa-reserve ng isang malaking kwarto sa hotel. Upang maiwasan ang panganib ng pagkakalantad ng aking tunay na pagkatao. Sa mga nakaraang araw, matagal ko nang sinusubaybayan ang sitwasyon ng benta sa merkado ng mga sapatos na bala. Nakikita ko araw-araw na tumataas ang kita sa benta. Sa wakas, nakahinga na ako ng maluwag.
Ang mga bagong disenyo mula sa mga baybaying rehiyon ay talagang tumama sa panlasa ng mga mamimili. Ang pakikipagtulungan ko sa fitting ay tuluyan ng naging maayos. Malapit na ang oras ng aming usapan. Nagsuot ako ng maayos na suit at naglagay ng peking balbas at pinadali ang makeup para magmukhang isang mahinahon at mahusay na negosyante. Ang tamang kasuotan ay nagbigay ng ibang aura sa akin. Nang huminto ang sasakyan, nakita kong si Sonling ay naghihintay na sa pintuan ng hotel. Nang makita ako, agad na lumapit na may ngiti sa mukha. Sa wakas, nandito ka na. Masiglang nakipagkamay si Sonling sa akin. Hindi maikubli ang saya sa kanyang mukha. Naghihintay na ako sa iyo mula kaninang tanghali. Umiti ako bilang tugon. Nagsalita ako na may paghingi ng paumanhin. Pasensya na, Ginoong Son. Kaninang hapon, nagpunta ako sa merkado para mag-imbestiga. Nakaantala ako ng kaunti. Sa gabing ito, ako ang magpapakain. Para makabawi. Hindi pwede iyon. Sa gabing ito, ako ang dapat mag-ayos. Habang mahigpit na niyayakap ni Sonling ang aking balikat, hinahatak niya ako papasok sa pribadong kwarto. Masigla niyang sinabi, dahil sa otorisasyon ng inyong kumpanya, ang performance ng fitting factory ay parang sumakay ng rocket, pataas ng pataas. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Mas malaki ang private room kaysa sa inaasahan ko. Tumingin ako sa paligid. Hindi ko napigilang magtanong. Tayo lang dalawa, gamit ang ganitong kalaking silid. Hindi ba't sobrang magarbo? Si Sonling ay masigasig na nagbigay sa akin ng tsaa at nagbigay ng sigarilyo na may ngiti habang nagpapaliwanag. May isang mahalagang bisita pang darating ngayong gabi. Makatutulong ito sa iyong pag-unlad sa Jeondu. Dahil nagpa siya si Ginoong mo na magtagal dito. Mas marami ang kakilala, mas mabuti. May konting paggalaw sa isip ko. Ngunit wala akong ipinakita sa aking mukha. Oh, hindi ko alam kung sino ang mahalagang bisita. Habang sinasabi ito, ang pinto ng kwarto ay itinulak. Isang lalaking nasa gitnang gulang ang pumasok kasama ang kanyang sekretarya. Agad ko siyang nakilala. Siya ang ama ni Suwanru. Nakita ni Sonling ito. Agad siyang tumayo at lumapit. Na may ngiti sa kanyang mukha. Kakausap lang namin tungkol sa inyo. At narito na kayo. Pumasok si Suzong sa silid. Tumingin siya sa paligid ng silid. At sa huli ay napadako ang tingin sa akin. May malinaw na pagsusuri sa kanyang mga mata. Sigurado akong siya na ang Ginoong mo. Talagang may kakaibang karisma. Agad na lumapit si Sonling para magpakilala. Ito po ang Ginoong mu, ang manager ng sales department ng Okan Group. Dahil dito, nagkaroon tayo ng malaking pag-unlad sa benta ng aming pabrika. Lahat ay dahil sa matibay na suporta ni Ginoong mu. Umupo si Suzong habang hinahatak ang upuan. Nakatitig siya sa aking mukha ng ilang segundo. Bumukas siya na may malalim na kahulugan. Isang karangalan para sa amin na ang Okan Group ay namumuhunan sa Jeondu. Ito ay aming karangalan. Kung sakaling kailanganin ni Ginoong mo ang tulong ng gobyerno sa hinaharap, huwag mag-atubiling magsabi. Tumayo ako at nakipagkamay sa kanya. May mababang loob at magalang na postura. Napakabait ni Ginoong Su. Tawagin mo na lang akong Xiao Feng. Tumawa si Su nang masigla. Ang mga kabataan ay talagang mapagpakumbaba. Ngunit sa totoo lang, palagi kong naiisip na parang pamilyar si Ginoong mu. Nagkita ba tayo dati? Biglang sumikip ang puso ko. Ngunit pinilit kong umiti at magpakatatag. Marahil nakita ko ka sa mga balita. Mga leader tulad ni Ginoong Su. Madalas na lumalabas sa mga ulat. Normal lang na mukhang pamilyar. Tumango si Suzong bilang pag-apruba. Biglang nagbago ang usapan. Hindi po ba interesadong mag-invest ang kumpanya ninyo sa Jeondu at magtayo ng pabrika? Napansin ko agad ang panandaliang pagkakaba ni Sonling. Mumiti siya ng bahagya at sumagot. Sa ngayon, wala pa kaming plano na magtayo ng pabrika. Mas gusto naming makipagtulungan ng malalim sa mga lokal na kumpanya tulad ng fitting. Upang makalikha ng mas malaking halaga. Ngumingiti si Suzong at tumango ng konti. Basta makapagbigay ng sigla sa lokal na ekonomiya. Ako na ang masaya na ako. Huminto siya sandali. Biglang hinawakan ang balikat ko at pinisil. May halong pilyong ngiti sa tono niya. Nakakatawa talaga. Hindi lang si Ginoo mo ay pareho ang pangalan sa isang top scorer sa high school dito. Pati na rin ang itsura niya. May mga pagkakahawig sila. Patuloy akong kalmado at nakikipag-usap. Talagang swerte nga. Kung sakaling magkaroon ng pagkakataon. Gusto ko talagang makilala ang batang ito na nangunguna. Nakita ni Sonling. Sa tamang pagkakataon, iniba niya ang usapan. Naging mas magaan ang atmosfera sa kwarto. Wakas ng salu-salo. Sinasabi ni Suzong na may kahulugan. Kumpara sa mga nangungunang estudyante sa pagsusulit. Mas hinahangaan ko ang mga kabataang may isip pang negosyo tulad ni Muzong. Matapos ang ilang tagay, biglang nagmungkahi si Suzong. Hayaan niyong pag-usapan ko ang aking pananaw sa hinaharap ng ekonomiya ng Jeondu. Umiti ako ng bahagya. Sundan ang usapan. Mula sa malaking direksyon ng reforma at pagbubukas, pinag-usapan ang pag-unlad ng lokal na industriya. Mula sa tradisyonal na modelo ng ekonomiya, tinalakay ang mga uso sa hinaharap ng internet. Nagsalita ng higit sa kalahating oras. Si Suzong at Sonling ay talagang naengganyo.
Hindi maitatago ang kanilang pagkabigla at paghanga. Natapos ang salu-salo. Personal na ibinigay ni Suzong ang kanyang business card. Pinapat ang aking balikat at sinabing, "Mu, kapatid, madalas kang bumisita sa bahay mula ngayon. Magsasama na tayong mga kaibigan." Si Sonling ay diretsyong itinaas ang nakatakdang 8,000 yuan na bayad. Sa 1,000 yuan sa harap ko. At pinabigay pa sa akin ng kanyang sekretarya ang cash ng personal. 100. Alam na alam ko. Itong pera. Sa madaling salita, ito ay personal na komisyon para sa akin. Dahil tapos na ang trabaho ng bangko. Pag-uwi ko sa hotel, inayos ko na ang cash. At dinala ko agad sa bahay. Nakahiga sa kama. Hinahawakan ang makapal na bungkos ng pera sa dulo ng daliri. Ngunit sa isip ay mabilis na nagbabalangkas ng mga plano para sa hinaharap. Sa gabing ito, nakatulog ako ng napakaaliwalas. Nang unang bahagi ng Agosto, isang balita sa komunidad. Agad na nagpasiklab ng usapan sa mga kapitbahay. Si Buming ay nagbenta ng kanilang bahay upang makapag-asawa. Naghiram pa siya ng pera kung saan-saan para makumpleto ang mataas na halaga ng dowry. Sino ang mag-aakalang hindi pa lumipas ang kalahating buwan ng kasal? Ang bagong asawa ay bumalik na sa bahay ng magulang niya. At ayaw talagang isauli ang dowry. Sa galit ni Buming, sinugod niya ang buong pamilya ng biyenan. Pagkatapos, tumakas siya dahil sa takot sa parusa. Ang buong komunidad ay nagkagulo dahil sa insidenteng ito. Pinag-uusapan ng mga kapitbahay ang nangyayari. Kung ano-ano ang sinasabi nila. Nakaupo ako sa harap ng bahay. Pinakikinggan ang mga usapan na palit-palitan sa paligid. Halo-halo ang nararamdaman ko. Sa nakaraang buhay, isa rin ako sa mga taong humusga kay Buming na wala ng konsensya. Pero ngayon, matapos mabuhay muli at muling maranasan ang lahat ng ito. Sa puso, tanging walang katapusang kalungkutan na lamang ang natira. Ang ilang mga pagpili sa buhay ay parang naglalakad sa isang lubid. Isang maling hakbang ay isang walang hanggan at malalim na bangin. Noong bakasyon, dahil nakuha ko ang titulong pinakamataas na marka sa buong lungsod. Dahil nakuha ko, bawat araw ay may bisita sa bahay. Ang mga kamag-anak at kaibigan ay nagsisilabasan para bumati. Kahit ang mga kaugnay na ahensya ay nagpadala ng mga regalo. Sa mukha ng mga magulang, nagmamalaki at puno ng karangalan. Kahit ang kapitbahay na si Zufu na kadalasang malamig sa amin. Kapag nagkikita ay kusang nakikipag-usap sa akin. Mas naging magiliw ang kanyang asal. Tuwing tinatanong ko siya kung kailan uwi si Shenzi, palagi akong nakakatanggap ng pagtanggi sa pamamagitan ng pag-iling. Nagdudulot ito sa akin ng kaunting kalungkutan. Gusto kong makita siya muli. Kailangan ko na lang maghintay hanggang magbukas ang kolehiyo. Noong hapon na iyon, biglang may narinig akong kumakatok sa pintuan. Lumabas ako para buksan ang pinto at ang nakita ko sa labas ay si Suwanru. Nakakamay siya sa kanyang bulsa. Nakasapatos siya ng puting sneakers. Mahaba ang kanyang katawan. Nakatayo siya roon. May kaswal na kaakit-akit na liksi. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Tinanong ko ng may labis na gulat. Hindi ba't sinabi mong pupunta ka para makipaglaro? Ngumiti si Suwanru at nagsalita, na may pamilyar na lapit sa kanyang mga mata. Agad ko siyang pinapasok sa loob ng bahay. At nagbuhos ng tubig para sa kanya. Tinutuklas niya ang aking silid ng may pagkamausisa. At nagbigay ng kanyang opinyon. Malinis naman ang kwarto mo. Bagamat medyo simple. Mayroon itong magandang pakiramdam ng buhay. Kasalukuyan namang lumalabas si Inang Ru mula sa kusina. Nang makita si Suwanru, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Agad siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Suwanru. Hindi maitatago ang saya sa kanyang mukha. Ay naku, kanino bang anak itong dalaga? Ang ganda-ganda naman niya. Bakit hindi mo siya dinala agad sa bahay? Ang sobrang kasabikan ng nanay. Pareho kaming hindi malaman ang gagawin ni Suwanru. Nahihiya akong umubo ng bahagya. Agad akong nagbigay paliwanag. Siya ang katabi ko sa high school. Magandang araw po, tita. Ako si Suwanru. Tawagin niyo na lang akong Xiaoru. Mumingiti si Suwanru na may tiwala. Sinasabi ni Xiao Feng sa paaralan na madalas niyang pinupuri kayong bata at maganda. Ngayon, sa unang pagkikita, talagang hindi ito nabigo sa pangalan nito. Ang mga salitang ito ay nakapagpasaya sa aking ina. Si Xiaoru, ang batang ito. Sobrang tamis ng kanyang dila. Kung si Xiao Feng ay mang-aapi sa iyo, sabihin mo lang sa tiyahin. Ang tiyahin ang bahala sa iyo. Sobrang bait niya sa akin. Si Suwanru ay nakangiti. Nagbukas ng isang candy at isinubo. Ang candy sa bahay ng tita ay sobrang tamis din. Habang itinulak ng ina ang pinggan ng candy sa harap niya. At nagbabala, magpunta ka dito lagi. Gusto ni tita ang isang batang babae na masayahin at bukas ang loob tulad mo. Siguradong pupunta ako lagi. Sumagot si Suwanru ng masaya. Saka na rin, malapit lang naman kami. Nang marinig ito ng ina, lalo siyang natuwa. Agad siyang nagpilit na manatili. Kumain tayo dito sa tanghalian. Tikman mo ang luto ng tiyahin. Nag-atubili si Suwanru sandali. Ngunit mumiti siya at nagsalita. Tiya, nandito ako ngayon para anyayahan si Xiao Feng na kumain sa bahay namin. Sa susunod, tiyak na susubukan ko ang iyong luto.
Kung hindi, sa ibang araw, sumama ka rin sa amin. Ang ina ay patuloy na tumango. Agad siyang nagdesisyon para sa akin. Sige, hayaan mong sumama si Xiaofeng sa iyo. Mayroon akong ilang bagay na dapat gawin ngayon. Tumingin si Suwanru sa akin. Ang mga mata niya ay kumikislap. Bigyan mo naman ako ng pabor. Bakit bigla mo akong inaanyayahan sa bahay niyo para kumain? May nararamdaman akong hindi tama. Misteryosong kumindat si Suwanru. Sabi ng tatay ko. Maaari ba? Nang marinig ng ina ang salitang iyon, agad siyang pumirma. Hindi ka matapang na hindi pupunta. Tingnan natin kung di kita hulihin. Wala na akong magagawa kundi tumanggap. Sige, pupunta ako. Ngumingiting umalis si Suwanru. Tita, uwi na ako. Babalik ako kapag may oras. Sinamahan ng ina si Suwanru. Paglingon niya, kumindat siya sa akin. Ang ganda ng kaklase mo. Bakit dati wala namang ingay? Sino bang may oras na dalhin ang kaklase araw-araw? Humugot ako ng buntong hininga at nagsalita. Ang tanga mo naman. Nakikita ko na interesado sa iyo yung babae. Kuhain mo na yung pagkakataon. Baka sakaling maging kayo nga. Seryosong sinabi ko. Mama, ang nasa puso ko lang si Shenzi. Huwag ka nang magpapanggap dito na may iba pang gusto. Ngunit ang ina ay parang walang pakialam. Ang tanga mo naman. Gaano kakomplikado ang pamilya ni Shenzi? 2 nakababatang kapatid. At may isang lolo pa na kailangang alagaan. Kaya mo bang dalhin ang responsibilidad na ito? Tingnan mo naman si Xiaoru. May magandang kalagayan sa buhay. Matalino at may kaalaman. Napakabait na dalaga. Pinisil ko ang aking noo dahil sa sakit ng ulo. Nanay, hindi ako interesado sa mga bagay na ito. Kung hindi mo mahahabol si Shenzi sa hinaharap, at na-miss mo si Xiaoru, huwag mong sisihin si nanay na hindi ka pinayuhan. Maingat na tinapik ng nanay ko ang balikat ko. Tapos iniabot niya sa akin ang 5 piso. Pupunta ka sa bahay ng iba. Bumili ka ng prutas. Huwag kang pumunta ng walang dala. May pera ako. Ibinigay ko pabalik ang pera. At agad akong lumabas ng bahay. Kakatapos lang umalis ng bahay. Naka-encounter ng ama na umuuwi mula sa trabaho. Agad na lumapit ang ina. At detalyadong ikinuwento ang tungkol kay Suwanru na dumating sa bahay. Sa huli, nagtanong pa siya. Alam mo ba kung kaninong anak yon? Nag-isip ang ama ng kaunti. At biglang pinagsalpok ang kanyang hita. Hindi ba't siya ang anak ng hepe ng distrito na si Su? Biglang kumislap ang mga mata ni nanay. Ah, anak pala siya ng opisyal. Kung magkakatuluyan si Xiaofeng at siya, kahit maging manugang lang siya, masaya na ako. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Nakangunot ang noo ni tatay. Mahinang pinapaalalahanan niya, medyo galit. Kung makarating ang balitang ito kay Ginoong Zhu, tiyak na magkakaroon ng gulo. Kung talagang nagkakaugnayan si Xiaofeng kay Suwanru, ano ang mukha niyang ipapakita kay Shenzi? Bumubula ka. Agad na nagbago ang mukha ng ina. At agad siyang sumagot. Noong una, si Shenzi mismo ang hindi pumayag. Baka naman kami pa ang sisihin. Hindi naman pwedeng dahil ayaw niyang magpakasal. Hayaan na lang ang anak kong mag-isa sa buong buhay niya. Humagulgol ng malalim ang ama na si Mukang. Hindi na siya nakipagtalo sa kanya. Tahimik na pumasok sa loob ng bahay. Nakatanggap ng imbitasyon mula sa ama ni Suwanru na si Suzong. Hindi maiiwasang medyo kinakabahan ako. Upang hindi maging bastos sa pagbisita, sinadya kong maglakad sa buong kalye. At maingat na pumili ng ilang pasalubong. Matapos ang ilang pagdadalawang isip, pinilit ko pa ring bumili ng isang bagong relo ng babae na nagkakahalaga ng 1,300 piso. Ang regalong ito ay tanda ng paggalang kay Suzong. Ito rin ay pasasalamat para kay Suwanru. Nakatayo sa harap ng pintuan ng pamilya Chai. Nakapawis ang aking palad. Kakaangat ko lang ng kamay para kumatok. Ngunit biglang bumukas ang pinto mula sa loob. Si Suwanru ay ngumiti at sumilip. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Malamang ay matagal na siyang naghihintay sa likod ng pinto. Akala ko iiwan mo akong nakabitin. Nagtatawang nagbibiro siya. Punong-puno ng saya ang kanyang mga mata. Sino bang magtatangkang gawin yon? Nakangiti akong kumuha ng relo mula sa gift bag at inabot ito. Unang pagbisita. Hindi naman pwedeng walang dalang regalo. Para sa iyo. Tingnan mo kung gusto mo. Kinuha ni Suwanru ang kahon at binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay biglang lumiwanag na parang mga bituin. Wow! Ito ay Longines. Nakita ko na ito sa mall noong nakaraan. Hindi ko lang ito nabili. Paano mo nalaman na gusto ko ito? Itinaas niya ang kanyang ulo. Puno ng hindi maitatagong saya ang kanyang mga mata. Siyempre, hulaan mo na lang. Umusod ako ng balikat. Tinitingnan ang kanyang masayang anyo. Ang pusong nag-aalala ay sa wakas ay nakapagpahinga. Masayang isinusuot ni Suwanru ang relo. At tinanggap ang natitirang regalo mula sa aking kamay. Umingiti habang nagsasalita. Sobrang magalang mo naman. Pasok ka na. Naghihintay na ang mga magulang ko. Binuksan niya ang pinto. Inakay niya ako papasok sa maluwang na sala. Pagpasok ko sa pinto, isang pamilyar na matalim na tingin ang sumalubong sa akin. Si Su Zongzeng ay nakaupo ng tuwid sa sofa, na tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Tatay, siya ang katabi kong estudyante na si Mufeng.
Si Suwanru ay inilagay ang regalo sa mesa, na may ngiti at ipinakilala. Itong relo ay regalo niya sa akin. Maganda, di ba? Nakatutok ang tingin ni Suzong mula sa regalo papunta sa aking mukha. May komplikadong ekspresyon, at may kaunting ngiti na puno ng kahulugan. Dahan-dahan siyang tumayo. Inabot ang kanyang kamay sa akin. Nu Feng, nagkita na naman tayo. Agad kong naunawaan iyon sa aking isip. Alam kong nabisto rin ang aking pagpapanggap sa huli. Kaya buong tapang ko na lang siyang hinarap. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. At may paghingi ng paumanhin kong sinabi. Uncle Su, marami akong itinago noon. Kasalanan ko iyon. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Si Suzong ay bahagyang pumikit. Ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Talaga namang matapat kang tao. Hindi ka ba natatakot na ipaalam ko ang iyong mga lihim sa mga naglalakad na sapatos? Para malaman nila ang katotohanan. Tumingin ako sa kanyang mga mata, at sinikap na manatiling kalmado. Tio Su, nakikita mo rin ito. Sa panahong ito, ang kita ng fitting ay tumaas ng ilang beses. Kung hindi dahil sa akin, baka matagal nang nalugi ang kanilang pabrika. Bagamat gumamit ako ng ilang paraan. Ang naging resulta ay panalo ang parehong panig. Sang-ayon ka ba? Si Suzong ay nag-isip ng ilang sandali. Bigla siyang nagsalita at sinira ang katahimikan. Ikaw, batang ito, talagang bihasa ka sa mga trick ng walang hawak na kamay. Kung malaman ni Sunling ang katotohanan, siguradong magagalit siya at tatakbo. Pangkalahatang pakikipagtulungan. Sa huli, ito ay tungkol sa paglikha ng halaga. Sagot ko na walang pagmamataas o pagyuyuko. Walang kahit kaunting tapang sa panganib. Saan ka makakakuha ng labis na kita? Tiningnan ako ni Suzong ng ilang sandali. Bigla siyang tumawa ng malakas. Pinagsaluhan niya ang aking balikat. Sa kanyang tinig ay nagpakita ng tunay na paghanga. Magaling, may tapang. Dahil ikaw at si Xiaoru ay magkaklase at magkaibigan. Kaya't ikaw rin ay kaibigan ng aking nakababata. Huwag mag-alala, hindi ko ito ipagsasabi sa iba. Lalo na, talagang nakatulong ka kay Fitting ng malaki. Salamat sa kabutihan ni Uncle Su. Itong utang na loob ay mananatili sa aking puso. Si Suwanru sa tabi ay litong-lito. Maliwanag na hindi niya inasahan na magiging ganito ako kaprangka. At hindi rin niya inasahan na ganon kabilis akong bibitawan ng ama. Nakita ko sa kanyang mga mata, ang labis na pagkabigla, na may halong hindi maipaliwanag na komplikadong emosyon. Ibinaba ni Suzong ang kanyang kamay, at tinawag akong umupo. Mas naging mahinahon ang tono, ngunit may dala pa ring otoridad ng nakatatanda. Xiao Feng, anong balak mo pagkatapos ng graduation? Magpapatuloy ka bang magnegosyo? O may iba ka bang plano? Inangat ko ang tasa ng tsaa at sumipsip ng kaunti, at ngumiti ng nakatungo. Wala pang tiyak na direksyon sa ngayon. Kung sakaling maging tao ako tulad ni Tio Su. Siyempre, iyon ang pinakamainam. Sayang, ako'y nagmula sa simpleng pamilya. Wala akong anumang koneksyon. Mukhang wala akong ganitong swerte. Ayaw marinig ni Tio ang mga salitang ito. Si Suzong ang nagdala sa akin ng tsaa. Malambing ang tono ngunit may lakas. Ang may pangarap ay nagtatagumpay. Basta't handa kang magtrabaho ng mabuti. Walang hanggan ang hinaharap. Agad akong sumagot ng may pagpapakumbaba. Kukunin ko ang inyong magandang mga salita, Tio Su. Kung sakaling makagawa ako ng mga tagumpay sa hinaharap, ikaw ang unang pasasalamatan ko sa mga payo at tulong mo ngayon. Nang matapos si Suzong, may bahagyang paghanga sa kanyang mga mata. Umiti siya at tumango. Lumiko siya at nagsalita sa kanyang anak na babae. Xiaoru, itong kaklase mo, talagang isang bihirang talentadong tao. Si Suwanru ay pabirong sumagot. Kung ganyan mo siya hinahangaan, bakit hindi mo na lang siya gawing anak-anakan? Bigla akong kinabahan. Hindi ko akalaing ang ganitong eksena sa mga drama sa ay mangyayari talaga sa totoong buhay. Napahinto rin si Suzong. Pagkatapos ay malakas siyang tumawa. Ikaw talagang bata ka. Ano bang pinagsasabi mo? Kain na tayo. Kumain muna tayo. Sa hapagkainan, inilapag ni Lulan, ang ina ni Suwanru, ang masaganang pagkain sa mesa. Taglay pa rin niya ang ganda. Ang kanyang mga mata ay puno ng dignidad at kumpiyansa. Ikaw si Xiaofeng, tama. Si Xiaoru ay madalas na nagsasalita tungkol sa iyo sa bahay. Sinasabing ikaw ay isang maunawain at mabait na bata. Sa pagkakataong ito, ikaw ang nanguna sa buong lungsod sa pagsusulit. Talagang kahanga-hanga. Salamat po, tita. Sabi ko habang nakayuko. Ngunit sa loob-loob ko may mga alon na bumabalot. Hindi ko akalain na si Suwanru ay nagbanggit sa akin sa bahay. Tita, sobra naman ang papuri mo. Swerte lang talaga ako. Sumagot ako ng nakangiti. Sinisikap kong magmukhang mapagpakumbaba at magalang. Itong batang ito, matamis ang dila, at mapagpakumbaba pa. Si Lulan ay nakangiting naglagay ng pagkain sa aking mangkok. Kumain ka ng marami. Isipin mong bahay mo ito. Huwag kang mag-atubiling kumilos. Lalong umiinit ang atmosfera sa hapagkainan. Nakatagilid sa akin ang kapatid ni Suwanru. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ako ng may kaunting galit. Napansin kong bahagyang namumula ang kanyang mga tainga dahil sa inis.
Hindi ko maiwasang matawa sa isip ko. Ito marahil ang hindi nakikitang pressure. Nadala ng mga anak ng iba. Tingnan mo si Xiao Feng. Ang top-notcher sa buong lungsod. Ipinagmamalaki ng Jiangdu. Habang kumukuha si Suzong ng pagkain. Hindi niya nakakalimutang turuan ang anak. Matuto ka rin sa ibang tao. Huwag kang buong araw na nakatutok lang sa game console. Kumunot ang labi ng kapatid ni Suwanru. Hindi masyadong masaya na umuungol siya. Naiintindihan ko na. Nagkunwari akong hindi narinig. Nagpatuloy akong kumain. Hindi ko pa natatapos ang pagkain na ito. Naramdaman na talaga. Mga anak ng ibang tao. Ang kapangyarihan ng 5 salitang ito. Matapos ang ilang inuman, iniwan ni Suzong ang kanyang baso. Bigla siyang nagsalita, ikaw ang aming kayamanan sa Jiangdu. At isa ring tanyag na top-notcher sa buong bansa. Magiging matagumpay ka balang araw. Ngunit kailangan mong mag-ambag sa iyong bayan. Agad akong naglagay ng mga kubyertos. At seryosong sumagot. Tiyaking huwag mag-alala, Tiyo Su. Ito ay aking tungkulin. Kung sakaling magkakaroon ako ng kakayahan sa hinaharap, tiyak na ibabalik ko ang lahat sa aking bayan. Nakangiti si Suzong at tumango. Naglagay siya ng piraso ng braised na karne sa aking mangkok. Pagkatapos ay nagbago ang usapan. Xiao Feng. Noong nakaraan, napaka-espesyal ng iyong pananao sa pag-unlad ng Jiangdu. May tanong ako. Gusto kong marinig ang iyong opinyon. Sige po, Tiyo Su, sabihin niyo lang. Umiti ako at sumagot. Ngunit sa loob ko may pakiramdam. Na may nakatagong ibang kahulugan ang kanyang sinabi. Nag-isip si Suzong ng ilang sandali. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ngayon taon, nagbago ang mga lider ng lungsod. May 3 kandidato na pantay-pantay ang kakayahan. Ano sa tingin mo? Sino ang may pinakamalaking posibilidad na manalo sa huli? Nagtaka ako sandali. Hindi ko akalain na magtatanong siya ng ganitong sensitibong tanong. Nag-atubili ako ng kaunti. Maingat kong binalikan ang tanong. Ginoong Su, talaga bang nais mong marinig ang aking pagsusuri? Siyempre. Tumango si Suzong. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Matalino kang tao. Gusto kong marinig ang iyong opinyon. Nagmuni-muni ako ng ilang segundo. Pagkatapos ay inabot ko ang aking daliri. At isinulat ang isang pangalan sa ibabaw ng mesa gamit ang tsaa. Tumingin si Suzong sa pangalan sa mesa. May isang pagkabigla sa kanyang mga mata. Bakit siya? Siya ang pinaka-hindi inaasahang kandidato sa 3. Dahil sa hindi siya inaasahan. Siya ang may pinakamalaking posibilidad. Ang tono ko ay kalmado ngunit tiyak na tiyak. Dahil walang umaasa sa kanya. Ang 2 iba pang kandidato ay maglalaan ng lahat ng kanilang lakas sa paghadlang sa isa't isa. Nagsasagawa ng sabwatan. Sa halip ay nagbigay ito sa kanya ng pagkakataon. Si Zheng Feng ay ganitong tao. Mababa ang kanyang kilos at may hangganan. Pinakamahusay siya sa pagtimbang ng mga pakinabang at kawalan. 9 sa 10 pagkakataon ay makikinabang siya. Matapos marinig ito ni Suzong. Siya ay nahulog sa mahabang katahimikan. Dahan-dahan niyang pinapalo ang mesa gamit ang daliri. Nakausli ang kanyang kilay. Malamang ay maingat niyang pinag-iisipan ang aking pagsusuri. Matagal din siyang naghintay. Bago siya nagsalita na may paghanga. Ikaw, kaibigan. Talagang hindi ito madali. Sobra naman ang papuri, Tiyo Su. Umiti ako ng may kababaang loob. Ngunit sa loob-loob ko, alam ko. Naganap ko nang nakuha ang kanyang atensyon. Si Suwanru ay napakunot ang noo. Napuno ng gulat at pagkabighani. Tila ngayon lang niya naisip. Na hindi na ako yung katabi niyang nag-aaway sa klase. Uminom si Suzong ng tsaa. Muli akong nagsalita. Xiao Feng. Katatapos lang ipanukala ni Xiaoru na tawagin kitang anak na lalaki. Ano sa tingin mo? Bigla akong nakaramdam ng matinding alon sa aking puso. Walang duda na ito ay isang pagkakataon na makakapagbago ng aking kapalaran. Agad akong tumayo. At puno ng pasasalamat na sinabi. Kung makilala ko si Tiyo Su bilang aking amang buhay, ito ay isang malaking karangalan para sa akin. Sa hinaharap kung mayroon kayong anumang utos, tiyak na gagawin ko ang lahat. Hindi ako magdadalawang isip. Tumawa ng malakas si Suzong lang. Ang tinig niya ay parang malakas na kampana. Maganda. Mula ngayon, mayroon na akong isang inampon na anak. Si Xiao Feng. Mula ngayon, ang iyong ninong ay ang iyong pinakamalakas na suporta. Si Lulan sa tabi ay tumawa at sumang-ayon. Dahil tinawag mo akong ninong. Ako na ang iyong ninang. Mula ngayon, dito na ang iyong tahanan. Bumalik ka palagi at tingnan. Mula ngayon, hindi na ako magiging magalang sa inyo. Mabilis akong yumuko sa kanila. Punong-puno ng sinseridad ang tono. Si Lulan ay umiti at pumasok sa kwarto upang kumuha ng isang maliit na kahon. Nasa loob nito ang 3 piraso ng makinis na jade na singsing. Ibinigay niya sa akin ang kahon. Sinabi niya ng may malambot na tono. Ito ay iniwan sa akin ng lolo ni Xiaoru. Dapat sana ay ipapasa ito sa magiging manugang. Ngayon ay ibinibigay ko sa iyo. Sana ay huwag mong itakwil. Agad akong umiiwas at tumanggi. Ninang, masyadong mahal ang regalo na ito. Hindi ko ito matanggap. Kunin mo na. Si Lulan ay walang pasubali na ipinasok ang jade ring sa aking kamay. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata.
Iba ang pagiging anak at manugang. Mas malapit ang anak. Ito ay kaunting pasalubong mula sa aking inang buhay. Kailangan mong tanggapin ito. Salamat, inang buhay. Tinatanggap ko ng buong puso ang mahalagang regalo na ito. Isang mainit na damdamin ang umusbong sa aking puso. Naramdaman ko rin ang bigat ng responsibilidad. Muli akong taos-pusong nagpasalamat sa pamilya ni Suzong. At pagkatapos ay umalis na ako. Bago umalis, narinig ko si Suzong na tila nag-iisip at mahina ang boses. Zheng Feng. 2 salita. Noong panahong iyon, hindi ko ito pinansin. Inisip ko lang na ito ay isang simpleng pahayag niya. Makaraan ang kalahating buwan. Malapit na ang araw ng pasukan. Ang atensyon ni Suzong sa akin ay hindi bumababa. Maging ang kanyang mga tanong tungkol sa relasyon namin ni Su Wanru ay nagsimula ng maging mas tuwiran. Xiaoru. Ano sa tingin mo tungkol sa batang Xiaofeng? Habang umiinom ng tsaa si Suzong, tinanong niya ito na parang walang pakialam. Maganda naman siya. Tumingin si Su Wanru na may kalituhan. Tatay, bakit bigla mo itong tinanong? Sa tingin ko, napakabuti ng batang ito. Ibinaba ni Suzong ang tasa ng tsaa. Naging seryoso ang tono niya. Malapit na siyang pumasok sa paaralan ninyo. Bilang nakatatandang kapatid, kailangan mong alagaan siya. Makakatulong kayong dalawa na magtulungan sa labas. Mas makakapagpahinga kami ng iyong ina. Bumaba ang ulo ni Su Wanru. Nang walang malay, pinipindot ng daliri ang tasa ng tsaa. Nagmamadaling sinabi, Tatay, palagi ko lang siyang itinuturing na karaniwang kaibigan. Bata ka pa, hindi mo naiintindihan ang mga bagay-bagay dito. Maalalahanin na pinayuhan ni Suzong Yu. Si Xiaofeng ay hindi karaniwang tao. Ang pera na kinikita niya ngayon ay mas marami kaysa sa maraming matatanda. At ito ay simula pa lamang. Kapag nakarating siya sa malaking lungsod, mas malaki pa ang kanyang hinaharap. Sa oras na iyon, mas dadami ang mga magagandang babae sa paligid niya. Kung hindi mo ito sasamantalahin ngayon. Ang pisngi ni Su Wanru ay biglang namula. Galit at inis na tumayo. Matinding tinignan ang ama. Pagkatapos ay sinarado ang pinto at umalis. Si Suzong ay walang magawa at bumuntong hininga. Ngunit hindi siya sumuko. Kumuha siya ng ilang bote ng magandang alak mula sa aparador. At nagdala ng 2 bag ng sarili niyang noodles. Inutusan ng driver na dalhin siya sa bahay ko. Ngunit nang dumating ang sasakyan ni Suzong sa harap ng bahay ko, ang nakita ko ay hindi isang mapayapang tanawin, kundi isang tensyonadong pagtutunggali. Nakatayo ako sa pintuan ng bahay, na malamig na nakatingin sa kapatid na Gu at sa 3 kasama niya ang maihawak na bakal na tubo. Sinasalubong nila ang pintuan ng bahay ko ng mahigpit. Ang atmosfera ay napakatensyonado na parang anumang sandali ay pwede nang sumabog. Ang mga magulang ko ay nag-aalala sa likod ko, umiikot-ikot sa pagkabahala. Ang mga kapitbahay sa paligid ay matagal nang nagtipon. Nag-uusap-usap sila habang naghihintay na makakita ng gulo. Hinawakan ni Guje ang bakal na tubo sa kanyang kamay. Malupit na nagbanta siya. May utang na pera si Song Jinyan sa akin. Nakatakas na siya. Ikaw ang nagpasimula ng bagay na ito. Kung hindi, kailangan mong magbigay ng 2,000 piso ngayon. Hayaan mong hindi magkaroon ng kapayapaan ang pamilya mo. Humigop ako ng malalim na hangin. Tinutok ko ang aking tingin sa kanya. Utang ni Song Jinyan sa iyo. Ito ay usapan ninyong dalawa. Ano ang kinalaman ko dito? Ang ginagawa mo. Masyado namang hindi makatarungan. Huwag kang makipag-usap sa akin ng ganyan. Tumawa si Gujin ng malamig. Inutusan ang mga tao niyang lumapit. Si Song Jinyan ang tinulungan mong tumakas. Kaya't sa'yo ito dapat ipasa. Bigla akong nanghina. Bago tumakas si Song Jinyan, talagang nagpadala ako sa aking damdamin. Binigyan siya ng ilang dekada na piso bilang pamasahe. Hindi ko talaga inakala na ang pansamantalang kabutihang ito ay magdadala pala ng napakalaking problema sa sarili ko. Dumarami ang mga kapitbahay na nakikiusyoso. Lalo ring lumalakas ang bulungan at usapan. Pati ang ama ni Shen Ziyi, si matandang Shen, ay nakatayo rin sa harap ng kanilang bahay, hawak ang mangkok ng kanin. Nakatitig siya sa mga kaganapan dito na may malamig na mukha. Utang ni Song Jinyan sa iyo. Wala itong kinalaman sa aming pamilya. Pinaingay ko ang aking boses. Sinubukan kong ipaalam sa mga tao sa paligid na malinaw. Siya ang taong hinahanap mo. Hindi kami. Hindi na nakatiis ang aking ama na si Mukang. Kinuha ang pang-angat mula sa likod ng pinto. Sumigaw ng galit. Utang niya, hanapin mo siya. Walang utang ang pamilya namin sa iyo. Gusto mong makahanap ng kapintasan, di ba? Handa akong makipagtagisan hanggang sa dulo. Nagsimula ring magsalita ang mga kapitbahay sa aming panig. Ngunit si Kuya Gu ay walang balak na umatras. Sabay na naglakad siya na may malamig na ngiti patungo sa tabi ng matandang Simon na nagbabalak ng kapalaran. Bigla niyang inangat ang bakal na tubo. At buong lakas na ibinagsak ito sa binti ng matanda. Ah! Sumigaw ang matandang mo ng isang malungkot na sigaw. Bumagsak siya sa lupa.